Asawa ko. Gising ka na pala. Nasaan ba talaga ako? Bakit ako narito? Sino ka? Bakit mo ako tinatawag na asawa? Ako si Yuniyang. Sabi ni Ate Wanshon, dahil kasal na po tayo. Ang ganda ng hubog ng mukha, pati ang pangangatawan. Kapag gumaling na siya, siguradong level up ang kagwapuhan nito, parang bida sa campus. Gising na nga siya. Ako si Wanshon. Ito ang Ishikei Mura. Nakita ka ni Yuniyang 5 araw na ang nakalilipas. Sa labas ng nayon, binuhat ka niya pa uwi rito. Iniligtas ka ni Yuniyang, kaya nagdesisyon ako na ipakasal siya sa iyo. Ito, kasal na agad tayo. Ang bilis naman yata, hindi nyo man lang alam kung mabuti o masama. Ang pagkatao ko, HMP. Bakit? Ayaw mo ba kay Yuniyang? Bukod kay Yuniyang, may isa ka pang asawa. May ganito pa palang swerte. Bakit ang ganitong biyaya ay napunta sa dalawang batang paslit na ito? HMP. Wala akong maalala kahit ano. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong taon at buwan na ngayon? Ngayon ay nasa ilalim ng dinastiyang Dacia. Kaimin unang taon, dinastiyang Dacia. Oo, 5 taon pa lang mula nang mapayapa ang Dacia. Pero bago iyon, mahigit 20 taon ang digmaan. Ang mga lalaki rito sa Nanghedaw ay halos naubos na lahat. Digmaan. Sa pilitang pagsusundalo, ang Ishikei Mura ay naging nayon na ng mga byuda. Ngayon, 2 na lang ang lalaki sa buong nayon. Ang isa ay isang matandang hakluban, na malapit na ring pumanaw. Ngayong ako na lang ang tanging malakas na lalaki sa nayon. Siguradong kukunin ako para maging sundalo, di ba? Kapag nawala na ang matandang iyon, kung may kakayahan ka, lahat ng babae sa nayon ay pwede mong maging asawa. Ang kondisyon nga lang, kailangan mo silang mapakain at mabuhay. Kaka-rating ko lang, isang sugatang may amnesia na galing sa ibang mundo. Halos hindi ko na nga mabuhay ang sarili ko. Tapos gusto mo pang buhayin ko ang buong nayon. Pero sa totoo lang, kahit mahirap ang lugar na ito, hindi na rin naman ako makakabalik, kaysa naman dito ako, mamatay sa gutom at lungkot. Mabuti pang itaya ko na ang lahat at lumaban. Asawa ko, bakit ka lumabas? Sabi ni Ate Wanshon, kailangan mong magpahinga ng husto. Pumasok ka na sa loob dali. Pupunta pa ako kay Ginang Hua, para tulungan siyang alagaan si Xiao Jiyu. May sakit siya. Masyadong abala si Ginang Hua sa bukid. May sakit. Sasama ako sa iyo. Napakainit ng buong katawan ni Xiao Jiyu. Sabi ni Ate Wanshon, lagnat at sipon daw ito. Mabilis at mahigpit ang pulso. Tunay ng lagnat at sipon ito. Asawa ko, isa ka bang manggagamot? Hindi naman siguro. Ilang araw na siyang may sakit, di ba? Nanghihina ang kanyang katawan. Pupunta ako sa likod ng bundok para maghanap ng halamang gamot. Ginang Hua. Ginang Hua. Ang asawa ko ay isang manggagamot. Kaya niyang iligtas si Xiao Jiyu. HMP. Isang estrangherong bigla na lang sumulpot. Ano bang alam niya sa sining ng panggagamot? Nahanap ko na. Ito nga iyon. Napakabuti. Doon ang maliit na ilog kung saan tayo. Karaniwang nagdidilig ng mga palayan. Minsan ay may nakikita pa tayong mga isda. Kaya lang, hindi natin sila mahuli. Sa susunod, isasama kita para manghuli ng isda. Marunong bang manghuli ng isda ang asawa ko? Hindi. Pero may paraan ako. Palalabasin ko ang mga isda ng kusa. Xiao. Batang manggagamot. Nahanap na ang halamang gamot. Nahanap na. Gagaling si Xiao Jiyu kapag nainom na niya ang gamot na ito. Sandali lang. Bata. Ang maling paggamit ng gamot ay nakakamatay. Hindi ito basta-bastang damo lang. Ito ay halamang gamot para sa lagnat at sipon. Halamang gamot. Dito sa baryong ito, nanggagamot na ako, ng mahigit 10 taon. Anong damo ang pwedeng gamitin? Mas alam ko kaysa sa iyo. Iyang hawak mo. May mga lilang batik ang tangkay. Nakakalason iyan. Gusto mo bang patayin si Xiao Jiyu? Tiyo Jen. Ito, Ginang Hua. Mag-isip kang mabuti. Ang batang ito ay hindi natin alam kung saan galing. Iisa lang ang buhay ni Xiao Jiyu. Tingnan ninyong mabuti. Lupa lang ito. Ang tangkay ay kulay madilaw puti. Ilang dekada ka nang nanggagamot, pero sa lagnat at sipon, ang gamit mo lang ay pinakulo ang luya at pinababayaan lang ang pasyente. Ang race 8 ako ay nakakapaglabas ng pawis at nakakapagpababa rin ng init sa loob. Nagpupuno sila sa isa't isa. Kung hindi kayo naniniwala, ako muna ang titikim ng gamot. Ginang Hua, magtiwala ka sa akin kahit minsan lang. Kung may mangyaring masama kay Xiao Jiyu, handa akong tanggapin ang anumang parusa mo. Sige, nagtitiwala ako sa iyo, batang kapatid. Nanay. Xiao Yuan, maayos na si Xiao Jiyu. Galing na talaga siya. Haha. Ang baywang na iyan, ang mga binti, ang ganda ninyong tingnan ng ganyan. Asawa ko, heto ang sayo. Huwag kang tumitig kung saan-saan. Xiaozu, kapag nagwisik ka pa, wala kang kakaining isda mamayang gabi. Hindi ako natatakot. Yuniyang, tingnan mo ang asawa ko. Napakakuripot. Hindi kuripot ang asawa ko. Napakalaki.
Asawa ko, inaapi ako nito. Ang lakas ng loob na kagatin ng asawa ko. Huwag kang matakot, ngayong araw, ito, pati na ang buong pamilya nito, ay uubusin ko sa isang luto. Huwag ka nang magbiro, Xiaozu. Tara na, asawa ko. Ang ibig mo bang sabihin, ay makakahuli tayo ng isda sa ganitong paraan. Hintayin nating lumangoy ang mga isda papasok sa kawayan, at hindi na sila makakalabas pa. Napakagaling talaga ng asawa ko. Tara, uwi na tayo, may masarap tayong hapunan mamaya. Tagtuyot ngayong taon, kung magpapatuloy ang pag-iigib ng tubig ng ganito, mababalian na tayo ng baywang sa pagod. Ang gandang baywang na ito, araw-araw lang ginagamit sa pag-iigib. Sayang naman talaga, ang ganitong mabigat na trabaho. Kailangang ako mismo ang kumilos. Siguro ang kawayang ito, ay may iba pang mapaggagamitan. Ang ibig mong sabihin, gusto mong gamitin ang kawayan, para dalhin dito ang tubig mula sa ilog, para hindi na kailangang magbuhat ng tubig ang lahat. Xiao Yuan, talaga bang kaya ng kawayan na pabaluyin? Ang tubig ng kusa, mukhang walang problema. Ang mga nakakatawang asawang ito, araw-araw nag-iigib. Gusto ba nilang mabali ang kanilang mga baywang? Hindi maaari iyon. Ang baywang na iyan ay para sa akin. Itinitira iyan para sa kaligayahan sa hinaharap. Tingnan nyo, narito na ang tubig. Dumadaloy na ang tubig. Ano sa tingin nyo? Nailigtas ang inyong mga baywang, di ba? 左边是玉娘的体香，右边是小竹的呼吸声，这夹心饼干的待遇是正经人能顶得住的吗？ Xiao Yuan, ikaw ay nakapagtapos ng mataas na pag-aaral. Hindi pwede, magtiis muna. Mahaba pa ang panahon. Sandali lang. Ang tunog na iyon, isang baboy ramon na nagtatasa ng ngipin. Ang lakas ng loob na galawin ng aking mga pananim. Pagkain iyan para sa aking mga asawa. Naghahanap ka ng kamatayan. Asawa ko, anong nangyari? Baka naman, nagkamali lang ako ng dinig. Matulog na tayo. HMP, ang lakas ng loob na sirain ng aking mga pananim. Sa lalim ng bakas ng paa na ito, hindi bababa sa 300 gin ang timbang nito. Mukhang bumalik na naman ang baboy ramo kagabi. Maraming pananim ang nasira. Kailangan pa naman ng aking asawa ng puhunan para makapagsimula. Ang iyong liempo ay kukunin ko na talaga. Maghuhukay ako ng malaking butas dito. Lalagyan ng mga sanga bilang balat kayo. Gusto mong hamuli ng baboy ramo. Kung mahuhuli natin ito, magiging maginhawa ang ating taglamig. Nahuli rin. Ayos na. 300 gin na protina ito. Ngayon, ang aking mga asawa ay maaari nang tumaba ng kaunti. Sa pagpunta ko sa Tokuken para ipagpalit ito sa pilak, makakabili na ako para sa baryo ng mga bagong kagamitan. Maunlad ba sa Tokuken? Oo, ngunit ang Tokuken ay hindi katulad ng sa ating nayon. Maraming tao at maingay dito. Kailangan nating mag-ingat. Maraming tao at maraming mata. Kung ganoon, tiyak na mas maraming impormasyon dito. Sa pagpunta nating ito sa Tokuken, kailangang baguhin ang ating layunin. Wanshon, tingnan mo iyon. Napakasaya at napakaingay. Halika, halika, halika. Isang bahay aliwan. Mainam na tingnan din natin doon. Tutal, naghahanap naman tayo ng lugar kung saan maibebenta itong karne ng baboy ramo. Halika, halika, halika. Kahit sino pa man kayo. Basta't masagot ninyo ang karugtong ng tula na ito, maaari na kayong pumasok sa marangyang upuan at kumain ng libreng masarap na piging. Yan suo chitang liyo. Seryoso ba? Hindi ba't luma na ang pakulong ito? Laro-laro lang ito para sa akin. Tara na. May mahalaga pa tayong gagawin. May libreng pagkain dito. Bakit hindi na lang tayo? Kumain muna ng masarap ngayong araw. HMP. Heto na naman ang isa. Isang hampas lupang sinusubukan lang ang kanyang swerte. Ang tulang ito ay hindi para sa mga ordinaryong tao. Bagamat tusaw ang tulang ito, hindi nito mapapatamba ang isang tulad ko. Makinig kayo. Ang aking sagot ay, Hu Zhengjin Zaideng. Hu Zhengjin Zaideng. Puro lang mabulaklak na salita, walang kaluluwa ang tula. Ang pinakamahirap na bahagi ng tulang ito, ay ang mga bahagi ng bawat karakter. Kahit 5 salita lang ito, naglalaman ito ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang 5 elemento sa bawat panig, para sa isang karaniwang tao. Napakapahirap nitong tapatan. Ginoo, ang iyong sagot ay napakaayos, at ang diwa ay napaka-elegante. Tunay kang henyo, Ginoo. Tuloy po kayo sa loob. Sakitid ng utak na iyan. Matatawag pa ba siyang henyo? Ang pag-aaral ay nangangailangan ng likas na talino at pinag-aralan sa pamilya. Kayong mga taga-bukid, manahimik na lang kayo. Tumugma nga ang kanyang sagot. Ngunit parang may kulang pa rin sa lalim ng kahulugan. Oh, narinig ko ang iyong bulong, Ginoo. Aba, itong batang ginoong ito, ang balat ay mas makinis pa sa isang dalaga. Wala ring Adam's apple. Tila iniisip mo na ang sagot ni Ginoong Lee ay hindi pa sapat na mahusay. Siguro ay, mayroon kang mas angkop na sagot. Iniisip ko lang na, marahil, mayroon pang mas natural na paraan ng pagtapat dito. Ang sagot ng ginoong iyon kanina, ay tinanggap na ng may-ari. Nagkataon na ang pamilya ko ay may-ari rin ng bahay aliwan.
Kung talagang makakabuo ka ng mas magandang sagot, bibilihin ko sa mas mataas na presyo ang mga hita ng baboy na dala ninyo. At bibigyan pa kita ng dagdag na 10 pirasong pilak. Ano sa tingin mo? Isang salita, tapos ang usapan. Ang kanyang sagot ay, Hu Zhengjin Zaideng. Masyadong pangkaraniwan. Makinig kayong mabuti. Ang kasunod na linya ko ay, ang ilaw ay naglalaho sa tulay ng pampang ng ilog. Ikaw. Ang galing. Aba, napakaganda ng pagkakasulat. Si Kuya Xiao Yuan ay tunay na henyo. Kahit ang mga simpleng salitang ito ay naibebenta sa malaking halaga. Itong si Ginoong Mo. Tunay na halimbawa ng taong maraming pera pero kulang sa bait. Ang magkapares na linyang ito, kapag inilagay sa pintuan ng aking TULU, ay saktong-sakto. Napakadaling intindihin ng lahat. Sobra naman ang papuri nyo, Ginoong Mo. Ang mga linyang ito ay gawa lamang para sa okasyong ito. Para lang magdala ng swerte. Itong si Kuya Xiao Yuan ay mabuting kaibigan ko. Kailangan niyang bumili ng mga kagamitang pang-agrikultura. Samahan mo si Kuya Xiao Yuan sa pamimili. Siguraduhin mong piliin ang pinakamahusay. Maraming salamat sa iyong pagtulong, Ginoong Mo. Huwag ka nang mahiya, Kuya Xiao Yuan. Ang makilala ang isang taong may talino na gaya mo, ay isang karangalan para sa akin. Sa susunod, kung may kailangan ka, pumunta ka lang dito sa TULU ng pamilya mo para hanapin ako. Salamat na lang talaga kay Ginoong Mo sa pagkakataong ito. Ang mga kagamitan sa baryo, sa wakas ay mapapalitan na ng bago. Subalit, itong si Ginoong Mo, bakit napakabait niya sa atin? Tila hindi biro ang kanyang tunay na pagkatao. Hayaan mo na siya. Wala naman tayong anuman sa ngayon. Wala rin kahit ano. Nananaisin niyang makuha sa atin. Isipin muna natin ang kasalukuyan. Napakapayat mo. Masakit sa kamay kapag niyayakap kita. Ang asawa ko, si Xiao Yuan, ay dapat alagaan hanggang sa maging malusog at mabilog. May magandang hubog ng katawan. Asawa ko, kakain ng marami si Yuniyang. Huwag mo akong iiwan. Hindi iyon ang iniisip ninyo. Pero Yuniyang, Xiao Zhu, may ilang bagay, sa tingin ko, ay dapat kong ipaliwanag ng malinaw sa inyo. Kahit na mag-asawa tayo sa pangalan, ngunit alam ko, nasa inyong mga puso, maaaring hindi pa kayo handa. Patapusin niyo muna ako. Kayo ang nagligtas sa buhay ko. Kayo ay ang pinakamalapit na mga tao sa akin sa mundong ito. Gusto ko na maging tunay tayong pamilya. Asawa ko, kung papayag kayo, maaari tayong magsama muna na parang magkapatid. Kapag lumaki-laki na kayo ng kaunti, at marami na kayong naranasan, kung gusto niyo pa rin maging asawa ko, saka na tayo magpakasal ng formal. Ayos ba? Sige. Sandali lang. Tingnan niyo ang mga batong iyon doon. Asawa ko, huwag kang lalapit doon. Ang mga iyon ay mga batong may lason. Dati sa baryo namin, may mga tao na namatay dahil sa lason ng mga batong iyan. Noon, may nakakita rin sa mga batong ito. At tila may asin sa loob ng mga bato. Kaya masaya nilang iniuwi ang mga ito. Ang resulta, matapos kainin ay lahat sila namatay sa lason. Posible kayang ito ay minahan ng asin. Kung totoo nga ito, magiging maluwag na ang daan natin sa hinaharap. Naging asin na nga ito. Binabalak mo bang pakialaman ang minahan ng lason na asin? Pinapayuhan kitang sumuko na lang. May lason talaga yan. Mamatay ang mga tao riyan. Ito, nagawa nga talaga. Tinikman ko na. Halos kapareho na ng pinong asin. Dahil simple lang ang mga gamit natin ngayon. Kung hindi, mas maganda pa sana ang kinalabasan. Masyadong mapanganib ang bagay na ito. Ang lihim na paggawa ng asin ay isang malaking kasalanan na may parusang kamatayan. At masyadong malaki ang kikitain dito. Kapag nalaman ito ng iba, hindi lang ikaw, kundi ang buong nayon ay mapapahamak. Isang malaking kasalanan. Bakit? Hindi ba malaking kasalanan din ang magutom? Tingnan nyo sina Yuniyang at Xiao Zhu. Sira-sira ang mga suot nilang damit. Hindi ba malaking kasalanan din iyon? Kung gaano kalaki ang panganib, ganoon din kalaki ang kita. Hindi lang ito basta asin. Ito ang magsisilbing susi ko dito, sa dinastiyang Dacia. Dahil dito, hindi lang ako mabubuhay ng maayos, kundi mabubuhay pa ako sa gitna ng karangyan gabi-gabi. Naiintindihan ko, kaya ang asin na ito, gagamitin lang nating magkakasama. Sa susunod na pagpunta natin sa Tokuken, sabihin nating binili lang natin ito doon. Mamahaji tayo ng kaunti sa lahat, para mayroon tayong magandang dahilan. Tandaan nyo, kaunti lang ang gagawin natin sa bawat pagkakataon. Hindi dapat ito malaman ng iba. Ang nakita at narinig nyo ngayong araw, ay nakasalalay ang ating mga buhay. Kahit isang salita ay huwag ninyong ipagsasabi sa labas. Ako, nangangako kami. Hindi namin ito ipagsasabi. Asawa ko, kahit mamatay kami, hindi kami magsasalita. Sa pag-alis nating ito, bibili tayo ng ilang sisiw pagbalik. Kapag lumaki na ang mga manok, mangingitlog sila. At makakakain na rin tayo ng karne sa hinaharap, para guminhawa naman ang buhay natin. Talaga ba, asawa ko, pero magtataglamig na. Mayroon ba tayong sapat na butil para aipakin sa kanila? Butil. Basta mayroon tayong asin na ito. Ang mga butil mismo ang magkakaroon ng paa, at tatakbo papasok sa bahay natin. Ate Wanshon, ano sa tingin mo? Mayroon pa tayong natitirang kaunting pilak. Sapat na ito. Ngayon, ang kapalaran ng pamilyang ito ay nakasalalay na sa iyo. Tara na, pumunta na tayo sa bayan. Ginoo, gusto nyo ng 50 piraso. Wala kaming ganoon karaming stock ngayon. Karamihan ay naka-reserve na para sa mga restaurant. Sa bawat sisiw, magdadagdag kami ng isang barya. Sige, ayos.
Sasamahan ko kayo, para makipag-usap sa mga kakilala kong restaurant. Tingnan natin kung papayag sila. Pero, hindi ako makakasiguro. Sabi ko ng peke ang hairpon na ito. Peke talaga ito. Binibining Su. Ito po ay talagang pamana pa ng aking ina. HMP. Napakadumi nito. Ang hamak na bagay na ito. Naglakas loob pang harangan ang daan ng binibining ito. Sinaktan mo ako. Ang babae ni Xiao Yuan. Kahit isang hibla ng buhok ang mawala sa kanya ay nasasaktan ako. Naglakas loob ka pang saktan ang kanyang mukha. Ikaw na hamak na mamamayan. Kilala mo ba kung sino ako? Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, sisakilan ko siya hanggang mamatay. Asawa ko, mag-iingat ka. Ano ba yan? Sinadya mo iyon. 故意的。 Sa panlabas ay ako ang sinasaktan mo. Pero ang totoo ay, gusto mong kitilin ang buhay ng iyong binibini. Bilis, habulin nyo. Dapat ay ligtas ka at walang mangyayaring masama. Asawa ko. Ayos ka lang ba? 这谁能受得了啊？ Ayos lang ako, Kuya Xiao. Ito ang kuya ko, si Mo Ping. Ito naman ang aking hipag. Maraming salamat sa pagtulong, Ginoong Mo. Huwag na kayong mahiya, Ginoong Xiao. 小公子客气。 Nagpadala na ako ng tao para ipaalam kay Ginoong Chin. Hayaan nating siya ang magdesisyon sa lahat. Nabalitaan ko na nagkaroon kayo ng alitan, ng anak ni Gobernador Su. Makinig ka sa akin. Ganito kasi ang nangyari. Ganoon nga ang mga kaganapan. Kung malubha ang lagay ni Binibining Su, hindi idadamay ni Xiao ang pamilya mo. Maayos naman ang reputasyon ni Suyud. Hindi ko akalain na ang kanyang anak ay ganoon kabastos. Ginoo. Personal na dumating si Gobernador Su. Gusto bang mamagitan ng pamilya mo, para sa Ginoong Xiao na ito? Nais lang naming maging tagapamagitan. May pagkakamali ang magkabilang panig sa usaping ito. Maaari bang pagbigyan niyo kami, Gobernador Su? Kasalukuyan pang walang malay ang aking anak. Hayaan na. Kung hindi lang dahil sa hirap ng aking nasasakupan, at pagod ng isip at katawan, hindi sana ako nagkulang sa pagtuturo sa kanya. Gobernador Su, naging padalos-dalos ako kanina. Ngunit sa pakikinig sa inyong mga salita, tila marami kayong pinagdaraanan. Maraming byuda sa Tokuken. Kakaunti ang mga kalalakihan, halos walang nakukolektang buwis. Lugmok ang kabuhayan ng mga mamamayan. Kahit nais man ng opisyal na ito, wala rin akong kapangyarihang baguhin ang tadhana, ang mahal na hari. Natatakot akong hindi rin niya ito maasikaso. Kung hindi ito maasikaso ng mahal na hari, hindi ba natin kayang tumayo sa sarili nating mga paa? Tumayo sa sariling paa. Napakadaling sabihin yan. Bahay alak ng pamilya mo, sariling sikap, napakadaling pakinggan, walang pera, walang pagkain. Ano ang gagamitin ng opisyal na ito para mabuhay? Ginoo, kung ang gobyerno ang magbubuo ng pangkat ng mga ngalakal, para kolektahin ang mga lokal na produkto, iluwas at ibenta sa mataas na halaga, at bumili ng mga murang bilihin pabalik, kontrolado ng gobyerno ang presyo para sa bayan. Ang karangalan ay mapupunta sa inyo. Ito ay paraan ng mga negosyante, kung paghahatian ng puhunan, at ang gobyerno ang magbibigay ng proteksyon, siguradong magtatagumpay ito. Ang pamilya mo, ang siyang mangguna sa lahat, napakalaking usapin ito. Hayaan niyo muna kaming kumonsulta sa mga nakatatanda sa pamilya. Kung ganoon ay nakikisuyo ako. Ang nakaraang alitan ay kinalimutan na. Kuya Xiao, sumama ka na sa akin pabalik sa pamilya mo. May mga katanungan pa ang mga nakatatanda sa angkan na nais isangguni sa iyo. Wan Shon, medyo makati ang likod ko. Ikaw, maaari mo ba akong tulungang kamutin ito? Kakamutin, saan banda ba? May isa pang mahalagang bagay, tungkol sa pagbili ng mga kalakal. Hinding-hindi maaari, kasama na rito ang mga butil at mga kagamitang pandigma. Ang pagbebenta ng butil sa mababang presyo, ay maaaring mapagkamalang panunuhol sa damdamin ng mga tao, lalo na ang mga kagamitang pandigma, iyan ay mahigpit na ipinagbabawal. Napakaingat mag-isip ni Ginoong Xiao. Kung ganoon, kailangan naming humingi ng pasya mula sa duke mo. Ginoong Xiao, maaari bang ponlakan mo kaming uminom ng ilang baso? May ilang bagay pa akong nais isangguni sa iyo. Sa iyo ito, hindi ba? Nang nililigpit ng katulong ang mga damit, hindi sinasadyang nalaglag ito. Ginoong Xiao, maaari mo bang sabihin, saan ito nanggaling? Ako ang gumawa niyan. Kapatid na Xiao, ako ang ikaapat na anak ng pamilya mo, si Mo Ping. Ikaapat na batang Panginoon mo. Makinig ka sa akin. Ang paraang ito ng paggawa ng asin ay dapat ihandog sa mahal na hari. Ang lihim na paggawa ng asin ay isang kasalanang ikamamatay ng buong angkan. Kaya ko, ngunit ang bagay na ito ay hindi ko kontrolado. Kaya kailanman ay hindi ko ito ibinenta. Kung nagtitiwala ka sa akin, agad kong hihilingin sa aking ama na humarap sa mahal na hari, upang ihingi ka ng parangal. Asawa ko, anong usapin ang tila napakaseryoso ninyo? Formal kitang ipakikilala. Ito ang aking asawa, ang kasalukuyang prinsesa Ankang. Bukas, dalhin mo ako sa Ishikimura. Nais kong makita ng sarili kong mga mata kung paano nagiging pino ang nakal-alasong asin. Sige.
Xiao Qing, sumama ka rin sa amin. Pagkatapos mapatunayan, bumalik ka agad sa Kyoto. Ipaalam ang bagay na ito sa aking ama. Naiintindihan ko. Napakasimple lang ng proseso ng paggawa. Unang durugin ang mga batong may lason. Mas pino, mas mabuti. Pagkatapos ay tunawin ito, salin. At sa huli ay pakuluan hanggang matuyo. Iyan na ang pinong asin. Ang mga prinsipyong sinabi mo kanina, hindi ko naintindihan. Basta't nakakagawa ng asin, ayos na iyon. Naitala mo ba ang proseso? Sa pagkakataong ito, mas kumpleto ang mga kagamitan. Mas mataas ang antas ng kalinisan. Tikman ninyo. Ito ba talaga ang galing sa piraso ng makamandag na batong iyon kanina? Nakita ko ng sariling mga mata. Paano ito magiging peke? Pagbalik ko, agad akong susulat ng liham sa aking ama. Dapat itong makarating sa kaalaman ng mahal na hari. Hindi naman kailangang magmadali ng ganyan. Maaari muna tayong gumawa ng unang batch ng asin. Lihim na paggawa ng asin. Tila hindi yata nararapat iyan. Gumawa muna tayo ng asin. Kapag nagtanong ang mahal na hari, sabihin nating sinusubukan lang natin ang formula. Sa ganitong paraan, naipakita na natin ang katapatan. Ay maaari pa tayong kumita ng kaunti. Magandang paraan iyan. Alam na ng mahal na hari, tatawanan lang niya iyon. Sige, Xiao Qing, umalis ka na agad pabalik ng Kyoto. Dalhin mo ang sulat ni Xiao Yuan, at ang supot na ito ng pinong asin. Sige po. Ama, ito ang sulat ni Kuya Muping, at ang pinong asin na ginawa ni Kuya Xiao Yuan. Talaga bang posible ito, ang makagawa ng pinong asin mula sa minahan ng nakal alasong asin? Totoong totoo iyan. Tingnan mo. Ang ginoong Xiao na ito ay siya rin. Nabanggit na ni Xiao Qing noon. Ang taong nakasagot sa tula, ng usok sa lawa sa ilalim ng puno ng willow. Kamangha-mangha ang talino ng taong ito. Tiyak na hindi biro ang kanyang pagkatao. Sa ganitong antas ng kaalaman, hindi siya basta-bastang mamamayan lang. Ama, dapat tayong mag-ingat sa bagay na ito. Ano man ang mangyari. Ito ay usaping pambansa. Kailangan ko agad makaharap ang mahal na hari. Hindi welcome ang mga tagalabas sa nayong ito. Makaalis na kayo. Maaari bang makausap si Ginoong Xiao? Kumusta na po kayo nitong mga nakaraang araw? Sino ang tinutukoy ninyong Ginoong Xiao? Bakit? May iba pa bang Ginoong Xiao rito? Ako si Xiao Yuan. Sino po ba sila? Magandang araw, Ginoong Xiao. Ako po, si Ginoong Yebo Shou. At ito naman si Kuya Muping. Kilala mo ako. Amy Wee. Ano ang ranggo mo? Libo-libong pinuno. Ang Amy Wee ay ang lihim na organisasyon ng Dacia. Sila ang mga mata at tainga ng mahal na hari. Sila ang mga especially iyan ng palasyo. Tiyak na ipinadala sila ng mahal na hari. Inutusan ako ng mahal na hari na suriin kung totoo ang paggawa ng asin. At pumayag na rin siya. Ang duke mo, bago pa ito hawakan ng gobyerno. Ang lahat ng magagawang asin ay mapupunta sa pamilya mo. Totoo ba? Mabuti kung gayon. Bukas ng umaga, sasamahan ko kayo para makita ito. Hindi maaari. Gusto ko nang makita ang proseso ngayon din. Ngayon, ikaw. Gabi na. Ang pagpapatrabaho sa mga tao sa gabi ay isang uri ng pang-aapi. Bakit hindi na lang ako ang magturo sa iyo? Ikaw mismo ang gumawa ng asin. Para malaman mo kung totoo o hindi. Matututuhan ko ba iyon sa maikling panahon? Madali lang ang paraan. Kaya na ng isang tao. Kuya mo, sa katayuan mong iyan, kahit magkamali ka pa, hindi naman siguro ng mahal na hari, puputulan ng ulo mo. Pero inutusan siya ng mahal na hari na gawin ito. Kahit pa hindi siya ang nagbunyag ng sikreto. Basta't may nangyaring hindi maganda. Iyak na ang mahal na hari, ang unang pupuputol sa ulo niya. Talagang kapatid kita. Para mo na ring ipinasa ang responsibilidad sa kanilang mga balikat. Pakuluan ang tubig na may asin hanggang sa matuyo. Ang matitira ay ang pinong asin. Sandali lang. May lason ito. Hindi tama ang kulay. Bakit ito nangyari? May isang mahalagang hakbang. Hindi ko pa ito ipinaalam. Ang paraan ng pagtanggal ng lason. Minarkahan ko na ito ng pulang panulat. Nasa kamay na ng mahal na hari. Ang supot na ito ng may lasong gintong asin. Ibalik mo ito. Kapag iniharap mo na sa mahal na hari, malalaman mo na ang buong paraan. Napakabuti ng iyong kalooban, Ginoong Xiao Yuan. Ginoo, tingnan niyo po ng mabilis. Usok ng babala. Hindi yan babala ng panganib. Iyan ay usok para sa pagtitipon. Susugod na ang Beiyu sa tarangkahan. Magkakagulo na ang mundo. Kung mamamatay ka sa labas ng tarangkahan, mababawasan ang mundo ng isang tao na handang sumalo ng problema para sa akin. Huwag kang ang masyadong madrama. Hindi dapat ang isang iskolar na tulad mo ang nagpapakamatay. Hindi ka makakapasok sa gitna ng digmaan. Ang kailangan sa Hokumonkon ngayon ay tao. O baka naman paraan para mabuhay. Sige. Ihatid mo ako roon, Ginoo. Ako na po ang magbabantay at maghahatid sa inyo. Pumunta na kayo sa Hokumonkon, Ginoong Xiao Yuan. Kapag hindi nakapasok, ibabalik ko siya rito. Siguraduhin mong mapoprotektahan ng maigi si Ginoong Xiao Yuan. Narito ang punong bandila ng Amy Wee na si Fang Yu. Kapag naantala ang impormasyong militar, kaya nyo ba itong panagutan? Ano naman ang Amy Wee na iyan? Utos ng hukbo lang ang kinikilala sa Hokumonkon. Naparito ako para hanapin si Muping. Noong nasa Tokuken siya, iniligtas niya ang buhay ko. Ngayong araw, kahit hindi mo buksan ang pintong ito, pipilitin kong pumasok. Ulat, may gustong pumasok sa tarangkahan. Nagpapakilala silang mula sa Amy Wee. Gusto nilang makita ang general. Ako mismo ang kakaharap sa kanya.
Talagang nagpumilit kang umakyat sa pader. Ano ba ang gusto mong makita? Tinitingnan ko kung saan sila mas lamang sa atin. Nasa ibabaw sila ng kabayo. Pero parang masyadong matatag ang balanse nila. Tingnan mo ang kanilang mga paa. Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga telang iyon sa ilalim ng paa? Iyan ay para sa kabayo. Habang nakasakay, kahit sa pagpana, o sa pag-iwas sa mga atake, nagiging napakadali nito para sa kanila. Ang mga kabalyero ng Beiyu ay noon pa man. Sikat na dahil sa kanilang mga kabayo. Hindi iyan basta tela lang. Iyan ay tuntungan. Ginawa nilang, bahagi na ng kabayo ang kanilang sarili. Paano mo balak talunin iyan? Pumunta sa kampo ng mga panday para subukan ito. Gagawin mong pagawaan ang mismong digmaan. 10 taon yun ang binabantayan ang tarangkahang ito. Pero ang Beiyu ay pabilis ng pabilis taon-taon. Ikaw, ibigay niyo sa kanya ang mga kagamitan. Ako ang mananagot kapag may nangyaring masama. Iparating ang utos, magpalit ang buong hukbo, sa gitna ng labanan. Ang mga nakakaligtas, ay hindi laging ang pinakamatapang, kundi ang mga mas marunong gumamit ng kagamitan. Itutuloy. Kuya mo, balak ko nang bumalik sa Ishikimura. Sige, lumakad ka na. Hindi na kita may hahatid. Naiulat na ni General Chen ang tungkol sa bagong disenyo ng estribo. Sa ating mahal na hari, tiyak na magkakaroon ng gantimpala sa mga darating na araw. Asawa ko, sa wakas ay nakabalik ka na. Siya, anong nangyari sa kanya? Bago ka makauwi, asawa ko. Kinausap ni Ginang Hua si Ate Wanshon. Kinausap. Sabi ni Ginang Hua, nag-aalala siya na baka iwanan mo kami, dito sa Ishikimura. Umaasa siya na matutulungan siya ni Ate Wanshon, na mapanatili ka rito. Sabi pa ni Ginang Hua, dapat daw ay magkaroon ka, ng isang tunay na asawa. Sa ganoong paraan, mananatili ang puso mo rito. Kaya naman, dahil ba rito kaya si Wanshon, ay umiiwas sa akin, asawa ko. Gusto mo ba talaga si Ate Wanshon? Hindi. Paano ko naman siya magugustuhan ng ganoon? Kung hindi mo siya gusto, asawa ko, iniisip pa naman namin noon, napakasalan mo si Ate Wanshon. Payag ba kayo? Ayaw din naman namin talaga. Pero, hindi ba't ayaw mo sa amin? Dahil masyado pa kaming bata, asawa ko. Bakit hindi mo muna pakasalan si Ate Wanshon? Tapos hintayin mo kaming lumaki ng kaunti ni Yuniyang. At saka sa iyo, asawa ko, gagawin na namin ang tungkulin sa kama. Ayos ba? Ang sinabi ko sa inyo noon, hindi ko kayo niloloko, hanggat hindi pa kayo nasa tamang edad. Kahit mag-asawa tayo sa pangalan, hindi natin pwedeng gawin ang gawain ng mag-asawa. Naiintindihan nyo ba? Walang problema. Ang mga sinabi ni Ginang Hua, huwag mo nang masyadong isipin. Ako, si Xiao Yuan, ay hindi taong walang utang na loob. Alam ko, pero may punto naman ang sinabi ni Ginang Hua. Masyadong maliit ang Ishikimura. Hindi ka nito kayang pigilan. Hindi sa hindi ako kayang pigilan ng Ishikimura, kundi dahil narito ang mga taong gusto kong makasama. Si Xiao Zhu, si Yu Niyang, at pati na rin. Ikaw, kahit natapat ang iyong kalooban ngayon, mapaglaro ang tadhana, maaari kang madamay sa mga gulo, at mawalan ng kontrol sa sarili mong buhay. Kaya naman kailangan ko ng isang matibay na sandigan. Ang pinakamalaki at pinakamatatag na sandigan. Isang napakalinaw na plano. Pero kung pupunta ka sa Kyoto, hindi ako maaaring sumama. Bakit? Dahil sa aking pagkatao, kung sasama ako sa iyo sa Kyoto, sa halip na makatulong, ay baka mapahamak ka pa. Naiintindihan ko na, maaaring kailangan kong ang pumunta sa Kyoto. Ngunit tiyak na babalik ako. Talaga bang babalik ka? Nais kong makasama ang isang tao, hanggang sa pumuti ang ating mga buhok. Sino yan? Ako ito, Ginang Hua. Ginang Hua, sabihin mo lang kung may kailangan ka, kung kaya ko ring gawin. Tiyak na tutulungan kita. Ako, gusto ko sanang si Xiao Jiyu ay tumira na kasama ninyo. Bakit po, Ginoong Xiao Yuan? Ikaw ay isang taong may pinag-aralan. Sa tingin ko, kung nasa tabi mo si Xiao Jiyu, mas magiging maganda ang buhay niya kaysa sa akin. Kung nag-aalala man si Ginoong Xiao Yuan, tungkol sa pagkain, ako, ibibigay ko ang kalahati ng aking rasyon. Sa inyo, Ginang Hua, parang hindi naman yata tama na. Asawa ko, ang ibig sabihin ni Ginang Hua, ay ipadala rito si Xiao Jiyu, para maging katulong mo. Kung ang gusto lang ni Ginang Hua, ay para kay Xiao Jiyu, na matuto ng mga bagay-bagay, maaari ko naman siyang turuan. Hindi mo kailangang gawin ito. Asawa ko, bakit si Xiao Jiyu lang ang lilipat dito? Bakit hindi na rin lumipat si Ginang Hua? At tumira na lang tayong lahat ng magkakasama. Tama iyon. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang magkahiwalay si Xiao Jiyu. At si Ginang Hua, bata pa ang anak, kailangan pa rin siya alagaan ni Ginang Hua. Sige, desidido na tayo. Lumipat na kayo rito bukas. Asawa ko. May naghahanap sa iyo. Naghihintay sila sa bakana ng nayon. Tila sila ay mga opisyal ng gobyerno. Ginoong Xiao Yuan, lumuhod ka at tanggapin ang utos ng hari. Ang utos. Ngayon, ang isang nagngangalang Xiao Yuan, ay nagpakita ng pambihirang talino, sa pagbibigay ng sikretong paraan sa paggawa ng asin, at bagong disenyo ng karwahe, upang maibsan ang mga alalahanin ng hari. Iginagawad sa iyo ang titulong Baron ng Dean, kasama ang 1,000 ginto, at ilang balumbon ng tela. Inuutusan kang bumalik sa Kyoto sa loob ng 10 araw para tanggapin ang parangal. Maraming salamat sa iyong kabutihan, mahal na hari, Ginoong Xiao Yuan. May mga tao sa Kyoto na gustong makipagkita sa iyo. Sa paglalakbay na ito, mag-ingat ka at naway pagpalain ka. Asawa ko,
Napakalayo ng Kyoto. Hindi ka ba nila hahayaang makabalik? Narinig namin sa iba. Isang salita lang mula sa mga makapangyarihan sa kabisera. Ang isang tao ay maaaring hindi na makauwi kailanman. Ginoo, kung maging mahirap man ang sitwasyon, unahin mo ang iyong sariling kaligtasan. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Makikipagkita lang naman ako sa isang tao. Matalino at mabilis ang asawa ninyo, di ba? Kung gayon, dapat kang mag-ingat ng husto. Mananatili kami rito, at maghihintay sa iyo araw-araw. Bago sumapit ang taglamig, siguradong babalik ako. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Babalik ako agad. Asawa ko. Mag-ingat ka ng husto sa daan. Umuwi ka ng maaga. Mapanganib ang sitwasyon sa kabisera, kaya dapat kang bumalik ng ligtas. Kuya Xiao Yuan, hindi maganda ang hitsura mo. Ilang araw ka na ring nangangabayo ng tuloy-tuloy. Parang hindi na kinakaya ng katawan ko. Halika na, sumakay ka na sa karwahe. Ihahatid kita sa mansyon para makapagpahinga. Pagbati po sa inyo, Duke mo, mahusay. Totoo ngang ang mga bayani ay sumisibol mula sa kabataan. Sa pagkakataong ito, maging sa paggawa ng asin o sa mga kabayo, ang pamilya mo ay malaki ang naging pakinabang sa iyo. Ngayong narito ka na sa Kyoto, ituring mo ang lugar na ito na parang sarili mong tahanan. Huwag ka nang mahiya. Maraming salamat po, Duke mo. Maupo ka, maupo tayo at mag-usap. Ang paggawad sa iyo ng mahal na hari ng titulong Maharlika ay hindi isang madaling bagay. Mula nang itatag ang dinastiya, hindi basta-basta nagbibigay ng titulo kung walang merito sa digmaan. Ang bagay na ito ay hindi ko rin gaanong nauunawaan. Ngunit inutusan ako ng mahal na hari na sa loob ng 10 araw ay magtungo sa Kyoto para magulat. Walang problema, magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas, hahayaan ko si Xiaoqing. Nasamahan ka sa ministry ng opisyal para magulat. Ibibigay nila sa iyo ang mga dokumento at sasabihin din sa iyo kung kailan ka haharap sa palasyo para magpasalamat. Xiaoqing. Bukas ay ipinagkakatiwala ko na ang sarili ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Xiaoqing, may isang bagay akong hindi alam. Hindi ko alam kung dapat ko bang itanong. Kuya Xiao Yuan, sabihin mo lang, walang problema. Napansin ko na sa harap ng duke. Tila masyado kang kampante at walang formalidad. Ano ba talaga ang relasyon mo sa pamilya mo? Xiaoqing, sa harap ng duke, masyadong malaya ang iyong kilos. Ikaw at ang pamilya mo. Ano ba talaga ang inyong ugnayan? Kuya Xiao Yuan, oras na para sa hapunan. Pinapasama ka ni ama sa akin para makipagkita sa isang tao. Sige. Kuya Xiao Yuan, siya ang aking pangatlong ate, si Prinsesa Ruyu. Ang hamak na si Xiao Yuan, nagbibigay pugay sa prinsesa. Sige na, kumain na tayo. Duke mo, patawarin niyo po si Xiao Yuan sa kapangahasan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Mahal na prinsesa, matagal na po ba kayong may karamdaman na hindi gumagaling? Kuya Xiao Yuan, paano mo nalaman? Mula nang magkasakit ang aking ate noong simula ng taon, ay ganito na siya kaina. Mapatla ang mukha ngunit hindi dahil sa kakulangan ng dugo. Mabuhay ang paglakad ngunit hindi dahil sa sakit sa binti. Walang ganang kumain. At mabilis hingalen. Ang sakit na dinaranas ng prinsesa. Natatakot akong hindi lamang ito sakit ng katawan. Kung gayon, ano iyon? Sabi ng mga doktor ng palasyo, sakit sa puso ang dala ng aking ate. May mga emosyong nakabuhol na mahirap pakawalan. Ang sakit sa puso ay nangangailangan ng gamot para sa puso. Ngunit ang pangangatawan ng prinsesa ay masyado nang nanghina. Masyado siyang mahina para tumanggap ng malalakas na gamot. Kung magtitiwala kayo sa akin, maaari bang hayaan si Xiao Yuan na suriin ang inyong pulso? Kapwa kulang ang enerhiya at dugo, mahina ang init ng katawan at sakitin. At ang mas malala pa, barado ang daloy ng enerhiya sa atay. At ang puso ay hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon. Prinsesa, lagi po ba kayong nananatili sa loob ng silid at bihirang masikatan ng araw? Duke mo, ang karamdaman ng prinsesa, ang katawan at isipan ay magkakaugnay. Ito ay naging isang malubhang sakit. Tama ang sinabi ng mga doktor ng palasyo na ito ay sakit sa puso. Ngunit kung gagamutin lang ang isipan at hindi ang katawan, para lang itong pagtatayo ng kastilyo sa hangin. Sa kaunting unos lang, nanganganib itong gumuho. Kuya Xiao Yuan, kaya mo ba itong gamutin? Mahirap, ngunit, hindi naman ito imposibleng gawan ng paraan. Ang mahalaga ay, kailangang magtiwala sa akin ang prinsesa, at handang gumawa ng pagbabago. Dahil sa sakit sa puso na ito ng prinsesa, at dahil na rin sa kawalan ng ehersisyo, kaya lalong nanghihina ang kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito ng matagal, natatakot akong hindi na ito maganda. Katie wala, tawagin mo rito ang doktor ng palasyo. Masyadong mahina ang pulso ng prinsesa. Masyadong malaki ang kakulangan sa enerhiya at dugo. Dr. Yang, may paraan ba para magamot ito? Ito ay sakit sa puso. Mahirap alisin ang mga nakabuhol na emosyon. Mula noon, ang sakit sa puso ang pinakamahirap gamutin. Wala na akong magagawa pa. Kuya Xiao Yuan, huwag kang umiyak. Ang laki mong tao, bakit ka umiiyak? Hindi ko naman sinabing hindi ito magagamot. Walang gamot para sa sakit sa puso. Hindi ko alam kung ano ang iyong mataas na opinyon, Ginoo.
Hindi kailangan ng gamot, kailangang lumabas-labas at maglakad ng prinsesa. Panatilihing masaya ang kalooban, at sapat na ang tamang pagkain bilang pampalakas. Ano bang alam mo? Mahirap gamutin ang sakit sa puso. Ang lakas ng loob mong magsabi na kaya mo itong gamutin. Amoy gatas ka pa, nangangahas ka pang maging doktor. Sino ba ang nagturo sa iyo? Siya ay hinirang mismo ng mahal na hari, bilang Baron ng Dean. Ngayong araw ay panauhin siya sa aming pamilyang Mo. Napansin niyang hindi mabuti ang kalagayan ng aking hipag. Kaya ipinatawag ko kayo rito, dahil mayroon palang eksperto rito sa mansyon ng Duke Mo. Kung gayon, ako ay magpapaalam na muna. Kayong dalawang walang galang, bumalik kayo, kopyahin ninyo ng 30 beses, ang mga aral ng dakilang panggagamot, sa edad mong iyan, pamangkin, masyado kang mapanlinlang. Kuya Xiao Yuan, ang sakit ng aking hipag, mayroon ka ba talagang paraan? Kakasabi lang ng doktor na hindi ito magagamot, paglingon mo, tinanong mo agad ako kung kaya ko, baka mapahamak pa ako at makagalit ang mga doktor ng palasyo. Sigurado ka ba talagang mapapagaling mo? Si Royu, maaari ko lang subukan, ang mga ganitong bagay, siguradong walang 100% katiyakan, bago sumapit ang taglamig, kung ang kalagayan ng prinsesa, ay bumuti, ibig sabihin ay epektibo ang aking paraan. Kuya Xiao Yuan, ngunit hindi masarap ang mga pagkain sa mansyon. Si Mo Ching pala, narito ka ba para dalhin ako sa ministry ng paggawa? Sandali lang, matatapos na ako rito. Oo nga pala, mayroon bang itlog dito sa mansyon? Dalhan mo ako ng 2 rito. Itlog, heto, 2 itlog na ito. Hindi nangangahas ang kusinero na magdesisyon ng mag-isa. Mukhang hindi biro ang katayuan mo ah. Ito ay para kay Duke Mo. Hindi ko akalain na may sili pala sa bahay nyo. Kaya gumawa ako ng Yuko noodles. Kung sasamahan pa ng malasado na itlog, siguradong magugustuhan ito ni Duke Mo. Paano naman itong isa? Ito naman ay inihanda para kay Prinsesa Royu. Hindi ko alam kung mahilig sa sili ang prinsesa, kaya hindi ko nilagyan. Pero hinaluan ko ito ng kaunting tinadtad na bawang at luya. Pampaganya rin iyon sa panlasa, kapag sinamahan pa ng itlog. Tingnan natin kung magugustuhan ng prinsesa. Paano naman ako? Ikaw, gusto mo ng maanghang? Pero wala ng itlog. Sabi ng kusinero, 2 lang ang itlog sa bahay. Teka lang, ganito ba talaga kamahal ang itlog? Sa yaman ng pamilya nyo, hindi naman siguro kayo kapos para pambili niyan. Bakit 2 lang? Ang natitirang itlog sa bahay. Sinadya mo ba ito? O nagkataon lang? Kahit medyo maanghang ang bagay na ito, pero ang sarap talaga ng lasa. SSS, sayang at wala nung itlog na sinasabi mo. Bukas na lang. Bukas, kailangan mong paglutuan ako ng may itlog. Gusto ko yung lasa na katulad nung kay ate. Sige. Ano mang gusto mong kainin, ipagluluto kita. Pero sa ngayon, tulungan mo muna ako sa isang bagay. Ihatid mo ito sa iyong ate Ruyu. Ano ito? Liang Shanbo at Zhu Yingtai. Anong klaseng bagay ito? Yung dula na iyon. Hindi ba't mahilig magbasa ng mga kwento? At koleksyon ng tula ang prinsesa. Hindi ako makagawa ng tula sa maikling panahon. Kaya naman, kagabi, dahil hindi ako makatulog, magdamag akong nagsulat ng kwento. Para pampalipas oras ng prinsesa. Dapat alam mo, na siya ay asawa ng ikatlo kong kuya. Kahit wala na ang kuya ko. Pero, ano bang iniisip mo? Bata ka, ate mo iyon. Kung ate mo siya, ate ko na rin siya. Hindi naman ako ganoon kasama para magkaroon ng maling intensyon sa sariling pamilya. Sige. Masyado lang akong naging mapaghinala, Ginoong Xiao, yung noodles kanina. Talaga bang kayo ang mismong nagluto? Iyon ba? May kaunting alam lang. Baka hindi nagustuhan ng prinsesa ang lasa ng noodles. Hindi po, nagustuhan po ito ng prinsesa. Naubos niya ang isang malaking mangkok. Sabi pa niya, yung itlog. Napakasarap daw ng lasa. Gusto pa nga raw niyang kumain uli. Mabuti naman kung nagustuhan niya. Kahit masustansya ang itlog, hindi rin dapat kumain ng marami sa isang araw. Bukas na lang ulit tikman ng prinsesa. Tanda ko na po, ako'y susunod. Xiao. Xiao Qing. Ano ito? Ito ang script na isinulat ni Kuya Xiao Yuan. Ibibigay ko ito kay Ate Ruyu, para pampalipas oras. Tamang-tama, ibigay mo ito kay Ate Ruyu, at tingnan mo kung magugustuhan niya. Pero mag-ingat ka ng husto, huwag mong sisirain. Ako, hindi ko pa ito nababasa. Huwag kayong mag-alala, iingatan po ito ng inyong lingkod. Ako si Kui Hao, ang langsyang ng Lapibu. Kahit bata pa si Ginoong Xiao, sunod-sunod ang kanyang malalaking tagumpay. Tunay na walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Ngayong gabi sa Denkoro, nagpareserba ako ng isang piging. Inaanyayahan ko si Ginoong Xiao na ponlakan kami. Maraming salamat sa paanyaya, Ginoong Kui. Tiyak na darating ako sa tamang oras. Salamat po, mahal na Ginoo. Yung Ginoong Kui kanina, bakit niya ako gustong imbitahan? Sinabi mo na rin, ang apelyido niya ay Kui. Sira ulo ka talaga. At ano naman ngayon, ang pamilyang Kui sa Hilaga ang may hawak ng gobyerno. Karamihan sa kanila ay mga iskolar. Bawat henerasyon ay may mga opisyal. Ang pamilyang Kui naman sa Timog, ay mga negosyante. Ang yaman nila ay hindi mabilang. Kaya nilang tapatan ng yaman ng bansa. Ang bango. Anong sinasabi mo? Sumunod ka ng maigi. Sa lugar na gaya ng Kyoto, madaling maligo. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Yung hapunan mamayang gabi, samahan mo akong pumunta. Ate Ruyu.
Nakabalik na si Xiaoqing. Tungkol doon, Ate Ruyu, tapos mo na bang basahin ang script? Ano sa tingin mo? Maganda ba? Dati-rati naman, hindi ka mahilig magbasa, di ba? Bakit sa script na ito? Interesado ka. Gusto ko lang malaman kung maganda ba talaga ang pagkakasulat niya. Ate Ruyu, tapos mo na ba? Pakikwento naman. Sige na, napakaganda ng pagkakasulat ng script ni Ginoong Xiao. Kahit hindi ko pa ito natatapos. Ito ay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Zhu Yingtai na nagpanggap na lalaki para makapag-aral sa akademya. Binibining Mo Ching, sa tingin mo ba, may natuklasan na si Ginoong Xiao? Ano kaya iyon? Marahil ang inspirasyon ni Ginoong Xiao ay nanggaling talaga sa isang tao. Mahirap ding sabihin. Gayunpaman, kaysa mag-alala ka ng husto, hayaan mo na lang ang agos ng tadhana. Kung malaman man niya, aminin mo na lang ng tapat. Kung hindi naman, kunwari ay wala kang alam. Ano sa palagay mo? Tama si Ate Ruyu. Anong nangyari? Ama, huwag kayong mag-alala. Wala namang masamang nangyari. Nandito lang kami at nagbabasa ng script sa mga nakapaloob na antig ang damdamin sa kwento. Duke Mo, Prinsesa, Mo Ching, Kuya Xiao Yuan, hindi ka pa ba nagpapahinga? Kailangan ng katawan ng prinsesa ng dagdag na nutrisyon. Naghahanap ako ng ilang mga sangkap para magluto ng makakain mamaya. Maraming salamat sa masarap na pagkain ni Ginoong Xiao Yuan. Nabasa ko na rin ang script. Napakaganda ng pagkakasulat. Mahilig ba ang prinsesa sa mga bulaklak? Gustong-gusto ng prinsesa ang mga sariwang bulaklak. Kapag nagbabasa siya, gusto niyang may nakalagay na ilan sa tabi niya. Duke Mo, may naisip po ako. Kailangang gumalaw-galaw ng kaunti ng prinsesa. At dahil mahilig siya sa bulaklak, bakit hindi tayo sa likod ng hardin? Maglaan ng isang maliit na lugar. Mag-imbita ng isang hardinero para turuan ng prinsesa na magtanim mismo. Hindi ba ito magiging masyadong mahirap? Ayos lang iyon. Ang mahalaga ay ang proseso. May hardinerong gagabay sa kanya, kaya hindi magkakaroon ng malaking pagkakamali. Ikaw siguro si Ginoong Xiao Yuan. Matagal na kitang nababalitaan kay Xiaoqing. Napakahusay mo sa pagsusulat, at marunong ka rin pala sa medisina. Tunay kang isang batang bayani. Sobra naman ang papuri niyo, Ginang. May kaunting alam lang po ako. Magaling. Matapos makain ang masarap mong luto, ay ho. Sa mga susunod na araw ay baka, hindi ko na magustuhan ng ibang pagkain. Salamat sa papuri, Duke Mo. Naibigay ko na ang mga recipe sa kusinero. Kahit kailan niyo gustong kumain ay maaari. Maaaring sa mga susunod na araw, ay kailangan kong umuwi muna sa amin, ang aking ama at kapatid doon. Hindi ba kayo nagpatawag ng doktor para tingnan sila? Natingnan na sila. Sabi ng doktor, noong kabataan nila, masyadong napabayan ang kanilang katawan. Kaya ngayong matanda na sila, ganito na ang nangyayari. Ah, oo nga pala, marunong din si Xiao Yuan sa medisina. Bakit hindi mo siya hayaang tingnan ng iyong kuya? Ang katawan ni ama, ay dahil sa dami ng sugat noong unang panahon, na nagdulot nito. Hindi ito basta karamdaman lang. Ang ganitong bagay ay mahirap ng labanan ng tao. Kung ganoon, bumalik ka muna doon ng ilang araw. Samahan mo ang iyong pamilya. Ginoong Xiao Yuan, paumanhin at hindi kita nasalubong agad. Tuloy po kayo, maupo kayo. Ginoong Kuihaw, sabihin mo na ang nasa isip mo. Si Mo Ching ay matalik kong kaibigan. Hindi kailangang mag-alinlangan. Tungkol sa paggawa ng asin. Naglabas na ng utos ang mahal na hari. Walang balak makialam ang pamilya Kui. Ngunit ang bagong disenyo ng kabayo. Hindi ko alam kung may posibilidad ba ng kooperasyon. Ang bagong disenyo ng kabayo. Sa ngayon ay hindi pa ito inilalabas sa publiko. Alam ba ni Ginoong Kui kung bakit? Siyempre, para hindi malaman ng Beiyu. Iyon ang una. Ang pangalawa, hindi mahirap gawin ang bagong disenyo ng kabayo. Madali itong gayahin kapag nakita na. Naiintindihan na ba ni Ginoong Kui? Maraming salamat sa katapatan mo, Ginoong Xiao Yuan. Kung ang negosyong ito ay gagawin agad ng maramihan, tunay ngang maaaring malugi. Tapat na nagtatanong si Ginoong Kui. Ako ay tapat sa aking sarili. Sige, kahit hindi tayo nagkasundo sa negosyo ngayong araw, ay nakakuha naman ako ng isang kaibigan. Ginoong Xiao Yuan, sana ay maging malapit tayo sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagdalo ngayong araw. Sa susunod muli. Hindi ba't si Ginoong Kui ito? Bakit napasyal ka rito sa Denkoro ngayong araw? Li Siyang, may mahalaga akong ginagawa ngayon. Wala akong oras na makipagtalo sa iyo. Ang pribadong silid sa ikalawang palapag ng Denkoro ay hindi para sa kung sino-sino lang. Si Ginoong Xiao Yuan at Ginoong Mo Ping ay aking mga matalik na kaibigan. Inimbitahan ko sila rito para sa isang piging. Ano ang masama roon? Dahil kaibigan sila ni Ginoong Kui. Wala namang problema kung pumanhik sila sa ikalawang palapag. Pagbati sa inyo, mahal na Prinsipe Wei. Ang lakas ng loob mo, nasa harap mo na si Prinsipe Wei pero hindi ka pa nagbibigay pugay. Mahal na prinsipe, si Ginoong Xiao Yuan ay ginawaran ng mahal na hari ng titulong, Baron ng Dean. Bago lang siya rito sa Kyoto, kaya hindi niya pa nakikilala ang mahal na prinsipe. Ikaw ba si Xiao Yuan? Ikaw nga ba si Xiao Yuan? Ang nakaisip ng katugmang tula, sa usok na bumabalot sa lawa at mga puno ng willow, at ang liwanag na naglalaho sa tulay ng ilog, na si Xiao Yuan.
Patawad po, mahal na prinsipe. Ang abang lingkod na ito ay bago lang sa Kyoto. Hindi ko po agad nakilala ang inyong kagalang-galang na mukha. Ang linyang iyon ng tula ay tunay ngang gawa ng abang lingkod na ito. Tinanong ka ng mahal na prinsipe, at naglakas loob ka pang mag-atubili. Napakalakas ng loob mo. Sino ba ang taong ito? Siya si Li Xiang, isang opisyal mula sa lupon ng mga seremonya. Isa siyang anak mula sa sangay ng pamilya Li. Ginoong Xiao Yuan, huwag mo na siyang patulan o pansinin pa. Isa palang opisyal mula sa lupon ng mga seremonya. Dahil nagtatrabaho ka sa lupon ng mga seremonya, bakit tila wala kang alam sa tamang asal at respeto? Ako ay isang baron na personal na hinirang ng mahal na hari. Hindi ka ba magbibigay galang sa akin? Tamang asal. Ginoong Xiao Yuan, ngayong alam mo na ang aking katayuan. Bakit hindi ka pa rin nagbibigay pugay? Tinanong kita. Bakit hindi ka sumasagot? Sa unang pagkakataon na makaharap ang mahal na prinsipe, ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Sana ay mapatawad ako ng mahal na prinsipe. Ang linyang iyon ng tula ay tunay ng gawa ko. Mukhang kawili-wili ka ngang talaga, Ginoong Xiao Yuan. Hindi ko na muna gagambalain ang inyong kasiyahan ngayong araw. Maaari kayong laging pumunta rito sa Denkoro sa mga susunod na araw. Ang paanyaya ni Wang Yunshuang ay para sa anong layunin. Ang kwentong ito ay isinulat ni Xiao Yuan. Dinala rito ni Xiao Qing ang manuskrito, at sinabing isinulat ito ni Ginoong Xiao Yuan para kay Prinsesa Ruyu. Bahagi pa lamang ang nababasa ko, ngunit ramdam ko nang hindi ito pangkaraniwan. Para kay Ate Ruyu, ang bagay na ito, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi pa po ba alam ng mahal na prinsipe? Lumala po ang karamdaman ni Prinsesa Ruyu. Mahal na hari, ang sulat na ito ay puro pangkaraniwang salita lamang. Walang bahid ng sining o galing sa panitikan. Kahit ang isang bata sa paaralan ay kayang sumulat nito. Bagaman simple ang mga salita, ngunit ang daloy ng kwento ay kapanapanabik, at ang mga tauhan ay tila babuhay na buhay. Ang sining ng pagsulat ay hindi lamang nasusukat sa mabulaklak na salita, dahil ganoon ang papuri ni Yunshuang. Siguradong may kakaiba at espesyal sa kanya. Kung ganoon, pupuntahan ko si Ate Ruyu. Hihiram ako sa kanya ng ilang kopya ng mga sulat kamay. Tamang-tama, bibisitahin ko na rin siya. Sino ba talaga ang Prinsipe Wei na iyon? Si Prinsipe Wei Tangyu ay anak ng mahal na reyna. Matalino siya bata pa lang. Kaya paborito siya ng mahal na hari, ang Denkoro. Sinasabing pag-aari niya ang gusaling iyon. Masyadong magulo rito sa Kyoto, at maraming mapanganib na tao. Pagkatapos nating magbigay galang sa mahal na hari, mas mabuti pang maaga tayong bumalik sa Ishikimura. Xiao Yuan, mukhang kawili-wili siya. Ate. Ikaw pala iyan, bakit napasyal ka rito ngayon? Kahapon, mula kay Yunshuang, nakakuha ko ng isang sulat kamay. Nagustuhan ko talaga ito. Sabi ni Yunshuang, pag-aari mo raw yun, ate. Kaya naparito ako ngayon, para itanong kung maaari mo bang ibigay ito sa akin. Regalo sa akin ni Ginoong Xiao ang sulat na yan. Huwag mo na itong pag-interessen, pero maaari kitang payagan, na magpakopya ng isa. Kung gusto mo talaga ang sulat ni Ginoong Xiao, bakit hindi ka na lang magpasulat sa kanya ng bago? Hindi ba mas maganda iyon? Ate, kailan mo pa? Naging hilig ang ganito. Sa susunod, kukuha ako ng mga buto ng mga pambihirang bulaklak at halaman para sa iyo. Magsabi ka na ng totoo. Pumunta ka rito sa akin. Ano ba ang kailangan mo? Kung kaya kitang tulungan, hindi ako tatanggi. Pero kung hindi ko kaya, huwag mo na ring subukang magtanong. Narinig ko kay Yunshuang kahapon, na hindi raw maganda ang pakiramdam mo, ate. Kaya naparito ako, una para sa sulat, at pangalawa, para bisitahin ka. Ngayong nakita kita, mukhang mali ang balita. Maayos naman ang lagay mo, ate, hindi ba? Ikaw talagang bata ka. Sa wakas ay nagsabi ka rin ng totoo. Kunwari lang ang pagbisita mo. Pakitang tao lang para makuha ang gusto mo. Tama ka riyan, ate. Ginang. Si Ginoong Xiao, may asawa na siya. Sa katunayan, 3 na ang asawa niya. Xiao Qing, dapat mong malaman, kahit na ganoon pa man, kayo rin ay, ate. Matagal ko na itong alam, kaya naman sa puso ko, wala akong iniisip na ganoon. Kaya lang, hindi ko rin alam kung bakit nagkakaganito. Hay nako, ikaw talaga. Sige na nga. Pumunta ka sa akin mamayang gabi. Mag-usap tayo ng masinsinan. Saan mo ba ako gustong dalhin? Pasensya na, may iniisip lang ako kanina. Saan mo gustong mamasyal, Kuya Xiao? Matagal ka nang nakatira rito sa Kyoto. Saan ka ba madalas pumupunta para maglibang? Karaniwan, niyaya ko ang ilang kaibigan para uminom sa mga alak tindahan, o kaya ay mag-ikot sa mga tindahan. Ganito na lang, wala namang gagawin ngayong araw. Bakit hindi tayo pumunta sa bahay aliwan para makinig ng musika? Sa bahay aliwan para makinig ng musika? Oo naman, matagal ko nang nababalitaan na ang mga ginoo dito sa Kyoto ay mahilig pumunta sa mga bahay aliwan para makinig ng musika. Matagal ka na rito sa Kyoto, at isa ka pang miyembro ng pamilya mo. Imposibleng hindi ka pa nakakapunta doon, di ba? Oo nga, matagal ko nang nababalitaan na ang mga ginoo dito sa Kyoto ay mahilig pumunta sa mga bahay aliwan para makinig ng musika. Matagal ka na rito sa Kyoto, at isa ka pang miyembro ng pamilya mo. Imposibleng hindi ka pa nakakapunta doon, di ba? Hindi ko akalain, Kuya Xiao Yuan, nasa unang punta mo rito sa Kyoto. Ang lugar na pinakagusto mong puntahan ay doon pa pala.
Bakit? Ano bang problema? May masama ba sa lugar na iyon? Kahapon sa Denkuro, ang pagtatanghal ng mga mananayaw at music hero ay napakahusay naman. Basta, ang lugar na iyon ay hindi magandang lugar. Bawal kang pumunta. Dapat ko bang sabihin na, hindi ba komportable para kay binibining mo na pumunta? Ano? Anong binibining mo? Ako si Moching. Nagkakamali ka yata. Gusto mo pa akong lokohin. Ang pagpapanggap mo ay wala ngang problema. Pero sa totoo lang, noon pa man, marami ng butas ang iyong pagbabalat kayo. Kanina noong sinabi kong may asawa na ako, hindi ba't gulat na gulat si Prinsesa Ruyu? Ito, nagulat lang naman ang aking hipag. Hindi naman yun matatawag na butas sa pagpapanggap, di ba? Tama ka. Hindi nga yun sapat na ebidensya, pero naisip ko lang, sa ilang araw ko rito sa pamilya mo, wala akong nakitang, kahit sinong dalagang nasa tamang edad, na pwedeng ipakasal sa akin. Tapos naalala ko, ang pamilya mo ay may 4 na lalaki at 1 babae. Ngayon, pati ang asawa ng ikatlong kapatid, at ang asawa ng ikalawang kapatid, ay nakilala ko na. Pero ang bunso, ang kaysa isang anak na babae ng pamilya mo ay hindi ko makita. Hindi ba nakakapagtaka iyon? Siguro. Siguro ang ikalimang binibini ay wala sa bahay. Siya, naglakbay siya sa malayo. Pagbalik niya, ipakikilala kita sa kanya. Ayaw mo pa ring umamin. Kanina, sinadya kitang tanungin, tungkol sa mga magagandang pasyalan sa Kyoto. Dahil sabi mo matagal ka na rito, hindi ba't agad-agad kang nakasagot? Ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin, kung saan ka ba talaga nakatira? Ikaw. Ginamitan mo pa talaga ako ng diskarte, ha? Wala akong pakialam. Basta, ako si Moching. Sige. Sa totoo lang, para malaman ko, ang tunay mong pagkatao ay napakadali lang. Kahit sinong katulong lang dito sa pamilya mo, ay kaya kong paaminin. Naniniwala ka ba? Magpakilala tayong muli ng maayos. Ako si Xiao Yuan mula sa Tokuken. Pagbati sa inyo, binibini. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Tingnan mo nga ang hitsura mong parang bastos. Gusto mo pa talagang malaman ang pangalan ko? Dapat ay nag-aral ka ng mabuti. At saka, hindi ba't sabi ko ay makikinig lang ako ng musika? Ang makinig ng musika ay paraan din ng pang-aakit. Kahit ano pa ang sabihin ko, hindi ako mananalo sa iyo. Bumalik ka na at magpahinga. Bukas ay kailangan mo pang humarap sa mahal na hari. Babalik na rin ako para magpahinga. Ginoong Ministro. Bakit hindi ito ginawa ayon sa plano? Simple lang ang bagay na ito, at gagamitin ito ng mga general. Paano ito magiging katulad ng sa mga ordinaryong sundalo? Ginoo. 50,000 set ang kailangan ng mahal na hari, para sa mga kabayo ng mga mandirigma. Hindi ito 50,000 piraso ng sining. Kung gayon, ano ang balak mo? Gawin muna ng maramihan ang para sa mga sundalo. Pagkatapos ay hindi pa huli ang gumawa ng espesyal para sa mga general. Naiintindihan ko na. Simula bukas, titipunin ko ang lahat ng mga manggagawa. Ikaw ang magtuturo sa kanila sa produksyon. Dumating si Prinsipe Wei ngayong araw. Sabi niya ay binisita niya si Prinsesa Ruyo kaninang umaga. Normal ang kanyang kulay at hitsura. Hindi na mukhang malubha ang kanyang sakit. Talaga ba? Hindi ba't sinabi ng mga doktor noon na wala na siyang pag-asa? Noong una ay hindi rin ako naniwala, mahal na hari. Ngunit nakita ito mismo ni Prinsipe Wei. Sinasabing naging epektibo ang paraan ni Xiao Yuan. Ito ay isang himala. Ilang araw pa lang sa Kyoto ang Xiao Yuan na iyon, ngunit nagawa niyang mapabuti ang kalagayan ni Ruyo. Ang galing ng batang ito, palagi niyang nalalampasan ang aking inaasahan. Wuming. Mahal na hari, isama mo agad si Dr. Yang. Pumunta kayong muli sa mansyon ni Duke Mo. Suriing mabuti ang kalagayan ni Ruyo. Gusto kong malaman ang katotohanan. Xiao Yuan, halika rito ng mabilis. Ito si Ginoong Wuming, ang pinuno ng mga lingkod sa palasyo. Pagbati sa inyo, Ginoo, hindi na kailangang maging masyadong formal, Baron Xiao. Sa tabi ng mahal na hari, madalas ko nang naririnig ang iyong pangalan. Bukas sa palasyo, maaaring magtanong sa iyo ang mahal na hari. Bukod pa rito, ang layunin ng aking pagpunta ay para sa kalagayan ni Prinsesa Ruyu. Isinama ko si Dr. Yang upang suriing muli ang prinsesa. Sabi ng doktor, wala pang malaking pagbabago sa katawan ng prinsesa. Gumanda lang ng kaunti ang kanyang kulay. Maaari ko bang itanong, Baron Xiao, gumamit ka ba ng matapang na gamot sa prinsesa? Ang katawan ng prinsesa sa ngayon ay hindi angkop para sa gamot. Ang paraang ginamit ko ay ang pagpapasaya sa kanyang kalooban. Sinasamahan ng tamang ehersisyo at pag-aayos ng nutrisyon sa pagkain. May basehan ba ang ganitong uri ng panggagamot? May katuturan ang tungkol sa sakit ng kalooban. Ngunit ang pananatay lang masaya araw-araw. Ang sakit ng prinsesa ay nagmumula sa kanyang puso. Ang sobrang pag-iisip at pag-aalala ay nagdudulot ng barrel sa loob. Kahit ang normal na tao ay manghihina, lalo na ang isang taong may mahinang pangangatawan. Kaya kailangang gamutin ang pinagmulan. Hayaan siyang gumawa ng mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya, gaya ng pag-aalaga ng mga halaman. Kahit kaunti lang ang ehersisyo, ngunit nakakapagpakalma ito ng isip. Sinasamahan pa ng masustansyang pagkain. Sa paglipas ng panahon, gagaling siya. Kusa na lang siyang gagaling ng unti-unti. Tingnan niyo ang mukha ng prinsesa. Ang paraang ito ay nagsisimula ng magpakita ng bisa. Kaya naman pala, sadyang nagsulat si Kuya Xiao Yuan ng mga kwento para sa ikatlong hipag, upang pasayahin din siya. Ang paraang ito ay hindi pa naririnig ng matandang tulad ko. Hindi ko alam kung pagkatapos nito, maaari bang sumama ang matandang ito sa inyong panggagamot. Kung magtatagumpay nga ang paraang ito, mainam na itala ito bilang medikal na kaso para sa kapakanan ng susunod na henerasyon.
Kung may tulong mula sa ospital ng imperyo, tiyak na mas bibilis ang paggaling ng prinsesa. Syempre, malugod itong tinatanggap ni Xiao Yuan. Napakalawak ng kalooban ni Baron Xiao. Dahil ganoon nga, babalik na kami sa palasyo para magulat. Kuya Xiao Yuan, bakit ka pumayag sa Dr. Yang na iyon? Malinaw na hindi nila mapagaling ang ikatlong hipag. Ngayong nakitang bumubuti na, gusto na nilang makihati sa papuri. Ang kaligtasan ni Prinsesa Royo ang pinakamahalaga. Hindi naman lahat sa ospital ng imperyo ay walang galing. Kung nariyan sila sa tabi, mas madali ang pagkuha ng mga gamot at kagamitan. Tungkol naman sa karangalan, alam na iyon ng duke. At sapat na sa akin na alam mo rin, bakit pa kailangang kalabanin ng ospital ng imperyo dahil dito, at magdagdag lang ng gulo. Napakalalim mag-isip ni Xiao Yuan, at napakaingat kumilos. Sige na nga, Kuya Xiao Yuan, lagi ka talagang may katwiran. Siya nga pala, Mo Ching, binibini, kung wala ka namang gagawin pagkatapos maghapunan, maaari mo ba akong ipasyal sa Kyoto? Ilang araw na ako rito, ngunit hindi ko pa talaga nakikita ng maayos. Ang karang yan ng kabisera, sige ba, subalit. Bukas ay kailangang humarap ni Kuya Xiao Yuan sa mahal na hari. Ipaliwanag mo sa kanya, ang mga tuntuning dapat tandaan, para hindi siya mapahiya sa harap ng trono. Mo Ching, ito ba ay dahil, hindi mo na balak maglihim kay Ginoong Xiao? Ikatlong hipag, ikaw, pinagtatawanan mo ako. Baka hindi komportable si Binibining Chin. Sandali lang, Ginoong Xiao, maghintay po muna kayo. Kasalukuyan pang nagbibihis ang binibini. Huwag po kayong mailang, Ginoo. Nagbibihis ang binibini sa loob ng silid. Mamaya ay sasamahan ko kayong dalawa. Hindi ba kayo tatutol, Ginoo? Hindi naman. Nagsuot siya ng damit pambabae. Hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura niya. Napakaganda niya. Kuya Xiao Yuan, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Talagang hindi ko akalain na ganito ka pala kaganda. Dati ay malabo ang aking paningin. Hindi ko makilala ang babae sa lalaki. Ikaw. Hindi ba't sabi mo gusto mong makita ang Kyoto? Tara na. Talagang hindi ko akalain na marami pa ring tao sa Kyoto kahit gabi na. Wala pa ito. Mas magiging masaya kapag panahon ng pista, tuwing festival ng parol, at festival ng Kixi. Napakasigla ng buong Kyoto. Maging ang curfew ay inuurong din. Talaga ba? Sayang lang at hindi ngayon. Ang panahon ng kapistahan, sa ilang sandali pa ay pagdiriwang na ng Chongyang. Ibig bang sabihin ay balak ni Ginoong Xiao Yuan na bumalik bago ang Chongyang? Ang tahanan ko ay nasa Ishikimura na ngayon. Kung maaari lang, ay gusto ko na talagang makauwi agad. Mukhang may gulo sa unahan. Umiwas na lang tayo. Nagkakagulo na, may suntukan na, may pinatay ang mga barbaro ng Beiyu. Binibini, Ginoong Xiao Yuan, huwag na kayong pumunta doon. Tigil. Sino itong magandang dilag na ito, na nangangahas makialam sa amin? Nasa dinastiyang Dasiya ka, ang manakit ng tao sa gitna ng kalsada. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong, hindi kayo makakalabas ng buhay sa Kyoto? Sa tingin mo ba? Mapipigilan mo ako. Nakakatawa. Pag-isipan mong mabuti. Ang bawat galaw ninyo ay sumasalamin sa bansang yulang. Kapag nagpatuloy kayo, ito ay hayagang paghamon sa amin. Bakit? Ang mga tao ba sa Dasiya ay hindi marunong makinig sa katwiran? Sinubukan ng taong ito na agawin ang supot ng pera ko. Kaya naman, binigyan ko lang siya ng kaunting leksyon. Hindi ganoon ang nangyari. Sila ang nagnakaw ng pera ko. Kalokohan, malinaw na ang pilak na ito ay sa akin. Nagkataon lang na hindi ako naging maingat, at nahulog ito sa paanan ko. Isantabi muna natin kung kanino talaga ang pilak na iyan. Sa ngayon, habang hindi pa malinaw ang lahat, kapag nang ahas ka pang gumawa ng gulo, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ikwento mo ang buong pangyayari, at huwag kang magsisinungaling. Maraming salamat, Ginoo. Ganito po ang nangyari. Gusto po ng anak ko na kumain ng candy. Kaya balak ko po sanang bumili para sa kanya. Ngunit dahil kulang ang barya ko sa bahay, ay nagdala po ako ng pilak. Pero habang naglalakad, naramdaman kong may bumangga sa akin. Lumingon po ako agad. At nakita kong ang pilak, mula sa bulsa ko ay nahulog, at gumulong sa paanan niya. Subalit, bago ko pa man mapulot ang aking pera, ay bigla na niya akong sinunggaban, at pinaratangang ninanakaw ko ang pilak niya. Akin po iyon. Iyon ay pinaghirapan ko araw-araw. Sa pagkatay ng baboy at tupa, dugot pawis ko po iyon. Hindi naman sa hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Maaari mo ring sabihin, ang panig mo sa nangyari. Napakasimple lang nito, nahulog ang pilak ko. At nasa mismong paanan ko ito, nakita lang niya ito. At biglang inangkin na sa kanya raw. Saan ka naman nakakita ng ganoong swerte? Tama. Kung hindi iyon sa amin, bakit ito mahuhulog sa paanan namin? Malinaw na nasilaw lang siya sa pera. Tigil.
Tamang-tama ang dating ninyo. May isang tao rito na gusto nilang nakawin ang ating pilak. Pagkatapos, silang dalawa ay sinubukan kaming pigilang umalis. Ang bagay na ito ay tiyak kong iuulat ng tapat sa aming nakakataas na opisyal. Kung walang sapat na kabayaran, maghanda na kayo sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Lapastangan. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamamahal na anak ng Duke ng Yu. Duke ng Yu. Pamilya mo. Hinto. Mas mabuting huwag kayong gumawa ng anumang kalokohan sa harap ko. Kung hindi, HMP, binibining mo, pakiusap, huwag mo kaming pahirapan. Kuya Xiao Yuan, mas mabuting huwag na tayong makialam dito. Isa siyang tauhan ng Myewi. Maging ang mahal na hari ay nakasubaybay sa usaping ito. Sandali lang, Ginoo. May paraan na ako para malaman kung kanino ba talaga ang pilak na iyan. Kailangan lang niyang ilabas ang pilak. Sinasabi mo bang may ebidensya ka para patunayan kung kanino ang pilak na ito? Pumapayag ako sa hamon mo. Ngunit kapag lumabas ang resulta at ang pilak ay hindi pala sa iyo, kung gayon, kukunin ko ang iyong ulo. Sige. Itataya ko ang buhay ko sa iyo. Kung kaya mong patunayan na ang pilak ay sa kanya at mapapabilib mo ako ng lubos. Kung gayon, ang ulo ko ay ibibigay ko sa iyo. Hindi maaari. Sino ka ba sa akala mo para itaya ang buhay mo laban kay Kuya Xiao Yuan? Karapat dapat ka ba ang tungkol sa pastahan? Hindi dapat ginagawang laro ang buhay. HMP. Kung gayon, ano ang gusto mo? HMP, 1,000 pilak. Kung ang pilak na ito ay sa kanya, matatalo ka ng 1,000 pilak sa akin. Kung hindi ko mapatunayan, ako ang magbabayad sa iyo ng 1,000 pilak. Sige, 1,000 pilak ang pusta. Ngayon, sabihin mo sa akin, ang pilak na ito, paano mo mapapatunayan na sa kanya ito? Maaari bang humingi ng isang mangkok ng tubig? Ginoo, narito na ang tubig. Hahayaan ko ang pilak mismo ang magsalita. Tatanungin kita, sabi mo araw-araw kang nagkakatay ng baboy at baka. Ibig sabihin ikaw ay isang magkakatay. Opo, ang abang lingkod na ito ay isang magkakatay. Ang pwesto ko ay nasa dulo ng kalye ng kanlurang pamilihan. Kilala ko ng lahat ng tao doon. Mga Ginoo, tingnan ninyong mabuti. Sa loob ng tubig na ito, ano ang pinagkaiba? Kalokohan, alam ko na. Ang taong ito ay nagpapanggap lamang at nagpapasikat. Anong pagsasalitin ng pilak ang pinagsasabi mo? Sino ang nagsabing ang pilak ang titingnan? Lahat kayo, tingnan ninyong mabuti. Ang malinaw na tubig sa mangkok na ito, mayroon bang nagbago? Ito ay langis. Tama, dahil ang Ginoong ito ay isang magkakatay. Madalas siyang humahawak ng mga mamantikang bagay. Kaya naman ang kanyang mga barya, siguradong may bahid ng kaunting sebo. Totoo ba yan o nambobola ka lang? Kapag inilagay ito sa malinis na tubig, magiging malinaw ang lahat sa inyong mga mata. Ngayon, ikaw na magnanakaw, mula sa bansa ng Beiyu. Mayroon ka pa bang ipapaliwanag? Ikaw, bakit? Sabi mo lalaban ka, dakpin siya. Ang 1,000 tail ng pilak, pakipadala na lang bukas sa mansyon ng duke mo. Binibini, Ginoong Xiao Yuan, ayos lang ba kayo? Mabuti pang bumalik na tayo. Ipakikilala kita sa ilang mga kapatid. Ito ang dakilang general ng tagabantay sa kaliwa, si Duke Wei, Wei Ziwu. Nagbibigay pugay po, Duke Wei. Siguro ikaw ang batang si Xiao Yuan. Tama, mahusay ang ginawa mo kahapon. Ang 3 mandirigma mula sa delegasyon ay pinapugutan na ng mahal na hari. Hamak na mga mandirigma lang ng Beiyu. Nang ahas pang magmayabang dito sa Kyoto. Nararapat lang sa kanila ang ganoong hantungan. Magaling ang iyong sinabi. Iyan ang tunay na tatak ng isang magiting na mandirigma ng Dacia. Ang hamak na si Xiao Yuan ay nagbibigay pugay sa mahal na hari. Tunay ngang isa kang batang henyo, maging sa iyong katalinuhan, o sa iba pang mga bagay, malaki ang iyong naging kontribusyon. Ang hindi pagbibigay ng gantimpala sa may gawa, ay hindi gawain ng isang matalinong hari. Ngayon, iginagawad ko kay Xiao Yuan, ang titulong Baron ng Dean. Gantimpalang 1,000 tail ng ginto, maraming rolyo ng tela, at 100 ektarya ng matabang lupa. Maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya, mahal na hari, Baron ng Dean, Xiao Yuan. Ako ang anak ng haring dingnan ng bansang Yulang, si Yellow Jing. Nabalitaan ko na kahapon ay, nakipagpustahan ka sa aking tauhan. Natalo siya sa iyo ng 1,000 tail ng pilak. Ibig bang sabihin ng sugo ay, babayaran mo ang utang ng iyong tauhan sa akin. Kaming mga taga-bansang Yulang ay may isang salita, ang 1,000 tail ng pilak na ito. Ako na ang magbabayad para sa kanya, mahal na hari ng Dacia. Tungkol sa napagkasunduang paligsahan, inaasahan ko na, may aayos agad ng mahal na hari ang schedule nito. Kung gayon, kailan sa tingin ng sugo, dapat ganapin ang paligsahan. Bakit pa maghihintay ng ibang araw kung pwede naman ngayon? Gawin na natin ito ngayong araw. Ano sa tingin nyo, ang paligsahang sinasabi nila? Tungkol ba saan iyon? Dati, ang Beiyu ay humingi sa Dacia ng mga supply ng pagkain para sa taglamig. Mariing tumanggi ang mahal na hari, kaya nagkasundo ang magkabilang panig na magpustahan ng mga baka at tupa. Sa isang paligsahan na may 6 na yugto, 3 sa talino at 3 sa lakas. Noong nakaraan ay tabla ang naging resulta, kaya nagkasundong bago magtaglamig, ay maglalaban muli, ang mga patakaran ay mananatili pa rin. Dahil gusto ninyong makipagpaligsahan, sige, maglaban na tayo. Mga tauhan, tipunin ang mga mandirigma, unahin ang paligsahan sa lakas. Masusunod po, mahal na hari. Masyadong tuso ang kanilang plano. Handang-handa sila para sa labanang ito. Nag-ipon sila ng lakas. Samantalang ang ating mga tao ay biglaan lang ang pagharap. Tiyak na dehado tayo.
Duke Mo, sa paligsahan ngayong araw, may pag-asa ba tayong manalo? Mahirap, hindi ko masabi. Dapat sana, hawak natin ang bentahe sa pagtatakda ng mga alituntunin. Ngunit dahil biglaan ang laban, depende na ito sa mahal na hari, at kung paano reresponde si Duke Wei. Ipinahahayag ko, magsisimula na ang paligsahan. Hehe, mahal na hari ng Dasiya. Ang paligsahan ba ay susunod pa rin? Sa dating napagkasunduan? Syempre hindi. Sa labanang ito, ang arena ang magsisilbing entablado. Maglalabas ang bawat panig ng 3 tao. Isa-isang aakyat sa entablado. Ang huling mananatiling nakatayo, siya ang panalo. Hahatiin sa 3 puntos ang laban. Mabuti. Susunod kami sa kagustuhan ni General Wei. Masama ito. Ang kanilang mga mandirigma ay hindi ang mga dati nating nakaharap. Ang arena ang magiging hangganan. Ang sumuko o ang hindi na makabangon ay talo. Simulan na. Sa pagkakataong ito, mukhang matatalo na tayo. Huwag kang magmadali, panoorin mo muna. Ito, hindi na ito simpleng paligsahan, di ba? Ito, ay pakikipagpalat ng buhay para lang makasakit. Bakit? Talo na siya. Bakit ayaw pa niyang sumuko? Baka sakaling mailigtas pa ang buhay niya. Hindi na siya may iligtas. Tingnan mo ang paligid. At isa pa, kung bababa siyang buhay, mas masakit pa iyon, kaysa mamatay sa entablado. Sa laban na ito, sumusuko na kami. Ako ang pangatlong aakyat. Oras mo na. Napakababa ng gawain mo. Inuubos niya ang lakas ni ate. Hindi ito kababaan, kundi isang taktika. Hindi nga nagkamali. Ikaw ang pinakamalakas sa henerasyon ng Dasiya, ngunit binibining Chin. Sigurado ka bang itutuloy mo pa? HMP, ang pinakamalakas sa kabataan ng Dasiya, ay hindi ako, kung hindi lang pumanaw ang asawa ko. Sa tingin niyo ba ang mga tulad ninyong pipet, ay makakapagmayabang dito sa Kyoto? Simulan na ang huling laban. Ang taong ito ay hindi biro. Ang Tribong Yellow ay pumipili ng pinakamalakas taon-taon upang maging mandirigma. Ang taong ito, malamang siya ang pinakamalakas sa tribo ni Yellow. Ate, kailangang kayanin mo ito. Duke Mo, mukhang dehado ang sitwasyon para kay ate, kapag nagpatuloy pa ito. Ate, saluhin mo ang sibat. Tamang-tama ang dating. Mahal na hari, dahil ito ay paligsahan sa sining ng pakikipaglaban, bakit kamao at paalang ang gagamitin? Ang inyong lingkod ay naglalakas loob na magmungkahi ng paggamit ng mga sandata. Tama po, mahal na hari, kamao, paa, at mga sandata. Dapat ay lahat iyan ay paglabanan. Mahal na haring siya, kalahati na ang natatapos sa laban. Hindi ba parang mali na baguhin ang patakaran ngayon? Makatwiran lang na gumamit ng sandata sa laban ng pisikal. Hayaan mo ring pumili ng sandata ang iyong tauhan. Mahal na hari, ang dalawang iyon kanina ay nauwi na sa sitwasyong tabla at parehong talo. Sa tingin ng inyong matandang lingkod, ang laban na ito ay dapat ituring na tabla. Sugo ng yelo, ang round na ito ay ituturing nating tabla. Ano sa tingin mo, mahal na haring siya? Hindi ito patas. Nang umakyat siya kanina, malinaw niyang sinabi, nasisuko kayo sa isang laban. Sa 3 puntos ng laban ng pisikal, hindi naman kami humihingi ng marami. 1 puntos lang ang gusto namin. Ang natitirang 2 puntos ay ituring na lang nating tabla. Namimilit ka lang ng sarili mong katwiran. Kapag tabla, natural na walang makakakuha ng puntos. Kahit sino ay wala dapat makuha. Binago ninyo ang patakaran sa gitna ng laban. Pero hindi na kami kumibo. Kung hindi kayang makipagpaligsahan ng Dasiya, aalis na kami ngayon din. Ibibigay na namin sa inyo ang 1 puntos na ito. Magpahinga muna tayo ng 1 oras. Pagkatapos ay ang paligsahang pampanitikan sa palasyo ng Taiji. Tunay ng makatarungan ng mahal na haring siya. Wenshan, may kumpiyansa ka ba sa paligsahang pampanitikan? Tula, pagpapares ng mga taludtod, at matematika ang 3 kategorya. May 1 puntos bawat isa. Kailangan nating manalo sa lahat, kung hindi ay magkakaroon ng dagdag na laban. Oo nga pala, nasaan si Xiao Yuan? Mahal na hari, narito po ang inyong munting lingkod. Lingkod kong lingkod.
Ano ang ibig mong sabihin sa munting lingkod na iyan? Ano po kasi iyon? Bata pa po ang inyong lingkod. At mababa lang din po ang aking katungkulan. Iniisip ko lang po, na ibukod ang sarili ko sa ibang mga dakilang opisyal. Ayos lang iyan. Nabalitaan ko na magaling ka sa pagpapares ng mga taludtod. Ang unang taludtod mula sa Bayou noon, ay nasagot mo agad ng kapares na taludtod. Totoo po iyon. Ngunit ang talagang kinagalingan ko, ay hindi ang pagpapares ng mga taludtod. Kung ganoon, saan ka ba pinakamagaling? Sa paggawa ba ng mga kagamitan o sa sining ng panggagamot? Ano po kasi, mas magaling po ang inyong lingkod sa matematika. Marunong ka rin ng matematika. Hindi ko alam kung ano-ano na ba ang napag-aralan mo. Hindi ko rin po alam kung paano ito ipaliliwanag. Kung hindi po naniniwala ang mahal na hari, maaari po ninyo akong bigyan ng pagsusulit, dahil ganoon ang sitwasyon. Maestro Siyahaw, magbigay ka nga ng tanong para subukin. Ang ating baron ng daan, may mga manok at kuneho sa loob ng isang kulungan. Mula sa itaas, mayroong 35 ulo. Ilan ang bilang ng mga manok at kuneho? Ang manok at kuneho sa loob ng iisang hawla, mayroong 35 ulo sa itaas, mayroong 74 na paa sa ibaba. Ang tanong, ilan ang manok at ilan ang kuneho? Kuneho ay 12 hanggang 23. Paano mo nalaman ang sagot? Siyempre, kinalkula ko ang sagot. Magsabi ka ng totoo. Nakakita ka na ba noon ng eksaktong kaparehong problema? Napakadali lang lutasin ang paraang ito. May kabuang 35 manok at kuneho. Mayroong 74 na binti. Ngayon, kung sila ay sabay-sabay na magtataas ng 2 paa, may matitira pang 24 na paa sa hawla. Dahil ang mga kuneho ay nagtaas na ng 2 paa, kaya ang natitirang mga paa ay hatiin sa 2. Iyon na ang bilang ng mga kuneho. 12 piraso. Tatanungin kita ulit. Mayroong mga bagay dito. Hindi alam ang eksaktong bilang. Kung bibilangin ng tatluhan, may sobrang 2. Tanong, ilan ang mga bagay na iyon? 23. Saan mo nalaman iyan? Kinalkula ko lang. Sa totoo lang, napakasimple lang yan. Kung interesado ang maestro Siyahaw, maaari tayong humanap ng oras upang magpalitan ng kaalaman. Ang teoryang Pythagorean. Alam mo ba ito? Ang 3, 4, at 5 ay bumubuo ng tatsulok. Ito ang teoryang Pythagorean. Maestro, ang mga patunay ng teoryang Pythagorean ay hindi bababa sa 500. Hindi ko alam kung alin sa mga iyon ang tinutukoy mo. At hindi lang 9 na palasyo ang kaya kong lutasin. Kahit ang 16 na palasyo, ay kaya ko ring sagutin. Bukod pa rito, mayroon ding linear equation, quadratic equation, at multivariate equation. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Imposible ito. Maestro Siyahaw. Ginoong Xiao Yuan, maaari ka bang kumatawan sa ating dinastiyang Dacia, sa labanan ng matematika, mahal na hari? Ang kaalaman ni Ginoong Xiao Yuan, pagdating sa sining ng pagtutuos, ang inyong lingkod, ay aminadong huli sa kanya. Kung siya ang lalaban, siguradong walang magiging problema. Kung gayon ay napakabuti. Gayon paman, sa paligsahan ng mga tula, maaari ka ring sumali. Sakaling magtagumpay ka, eksaktong mapapahiya natin ang Bayou. Mahal na hari, ako ba ay kakatawan sa 2 paligsahan? Maaari ba yon? Napakadali lang yan. Maaari nating pagkasunduan ng maaga. Magpapadala tayo ng 3 tao para sa paligsahang pampanitikan. Pagdating ng oras, maging ito man ay tula o pagpapares ng mga salita, basta't sino man sa inyong 3 ang may kakayahan, ay maaaring sumabak sa laban. Ayos ba? Ang punong ministro na ito ay mabilis. Ginawa niyang laban ng pandigmaan. Ang dapat sana ay laban ng pangisahan. Ang mga alituntunin sa panitikan, mangyaring linawin po ninyo. 3 kategorya ng sining ng pakikipaglaban. 3 tao ang ipapadala ng bawat panig. 3 tao lamang ang maaaring sumagot. Ang pinakamahusay ang mananalo. Magbibigay ang bawat panig ng isang tanong, upang ipakita ang pagiging patas. Li Changfeng, Huang Yunshuang, Xiao Yuan, sumulong kayo. Dahil magsisimula tayo sa tula, ako na ang unang magbibigay ng paksa. Unang tanong, ang paksa ay, bulaklak. Magsisilbi itong panimula lamang para sa inyong mas magagandang gawa. Huwag sabihing ang kulay ay parang matingkad na pula. Huwag sabihing ang bango ay higit pa sa orkidya. Hinihipan ng hanging silangan ng pagbuka at pagkalagas. Sino ang titingin bukas sa ganda ng kasalukuyan? Ang mga bulaklak sa ilog ay parang broca. Ang mga willow sa lungsod ay parang usok. Ang tanawin ay maganda sa kahit saang dako. Ang mga bagay ay nagniningning para sa mga tao. Mayroon din akong isa. Ang mga bulaklak sa puno ay parang niebe. Ang alak sa yauchi ay parang bukal. Walang pagkakataong makasama sa piging. Nasasayang lamang ang mga lumilipas na taon. Hindi biro ang prinsesang ito. Nag-uma pa ang lungkot ng paghihiwalay sa paglubog ng araw. Itinuturo ng latigo ang silangan hanggang sa dulo ng mundo. Ang mga nalagas na talulot ay hindi walang damdamin. Nagiging putik sila sa tagsibol upang protektahan ng bulaklak. Ikaw naman, Ginoong Xiao, mayroon din akong isang tula. Nag-uma pa ang lungkot ng paghihiwalay sa paglubog ng araw. Itinuturo ng latigo ang silangan hanggang sa dulo ng mundo. Ang mga nalagas na talulot ay hindi walang damdamin. Nagiging putik sila sa tagsibol upang protektahan ng bulaklak. Napakahusay ni Ginoong Xiao. Mayroon ding isa si Yelo yan. Maaari nyo bang suriin? Bulaklak, bulaklak, malalim at mababaw. Ang bango ay namumuo na parang niebe. Napagkakamalang kulay ng bukang liwayway. Dumating ang mga bubuyog at paru-paro. Sinasakop ng hardin ang palasyo. Naliligaw na sa daan ng Jinyuko. Madalas humihinto ang karwahe ng magandang dilag.
Ang mabangong damo ay nais malampasan ang mga puno. Kalahati ay nalaga sa silangan, kalahati sa kanluran. Sana ay sumama sa hanging tagsibol. Isang pitas, isang bali, patungo sa dulo ng mundo. Ang tula ni Prinsesa Yelo ay saktong-sakto sa paksa. Ang tula naman ni Ginoong Xiao ay may napakalalim na kahulugan. Sa tingin ng matandang ito, ang round na ito ay maaaring ituring na tabla. Kung ito ay karaniwang palitan lamang ng kuro-kuro, walang problema sa tabla. Ngunit ngayon ay labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang tula ko ay mas malapit sa paksa ng bulaklak, ayon sa patakaran. Hindi ba dapat ay kami ang nanalo ng bahagya? Huwag niyo ring sabihing namimilit ako sa aking katwiran. Ginoong Xiao, hindi ba't kanina ay nakasulat ka na ng isa? Wala namang problema doon, di ba? Mukhang si Ginoong Xiao ay hanggang doon lang ang galing. Ano kaya kung ako ang sumulat ng tulang ito? Tutal, kanina lang ay si Ginoong Xiao ay nakagawa na ng isa. Ayon sa tuntunin, hindi pa ako kumikilos. Syempre, maaari, basta't si Binibining Wang ay makakasulat ng tulang mas swak sa paksa ng bulaklak kaysa sa akin. Ano namang masama kung ibigay ang puntos na ito sa inyo? Ako na lang ang gagawa, Prinsesa Yelo. Maaari ba, basta't makasulat ako ng isa na hindi mas masahol kaysa sa kanina? At tungkol sa mga bulaklak na tula, ituturing nating panalo kami sa bahaging ito. Syempre, Ginoong Xiao Yuan, kung magagawa mo iyan, wala namang masama kung ibigay namin sa inyo ang puntos na ito. Ang bango ng lotus ay kumukupas, ang jade ay tila taglagas. Dahan-daang hinuhubad ang sutlang kasuotan. Mag-isang sumasakay sa bangkang kawayan. Sino kaya sa ulap ang magpapadala ng liham? Sa pagbabalik ng mga ibon, ang buwan ay kabilugan na sa kanlurang tore. Ang mga talulot ay nalalaglag, ang tubig ay umaagos. Isang uri ng pangungulila, sa dalawang magkaibang lugar ay may lungkot. Ang damdaming ito ay walang paraan upang mawala. Kakaalis lang sa mga kilay, ngunit pumasok na agad sa puso. Magaling. Napakagandang tula. Yi Jian may isang gupit ng plum. Ang mga talulot ay nalalaglag, ang tubig ay umaagos. Ang damdaming ito ay walang paraan upang mawala. Kakaalis lang sa mga kilay, ngunit pumasok na agad sa puso. Napakagaling talaga. Alam ko na agad na ang simpleng tula na iyan ay hindi magiging mahirap para sa batang ito. Prinsesa Yelo yan. Hindi ko alam kung ang tulang ito ay nakapagbigay kasiyahan sa iyo. Ginoong Xiao Yuan, napakatalino mo. Ang tulang ito ay higit na mahusay kaysa sa akin. Sa bahaging ito ng tula, tinatanggap ko ang pagkatalo. Hindi ko akalain na si Ginoong Xiao Yuan ay ang taong may pinakamalalim na itinatagong galing. Sa pagkakataong ito, nagkamali ng kalkulasyon si Yelo yan. Ngunit sa susunod, hindi na ito magiging ganoon kadali. Ang unang bahagi ng aking taludtod ay, ang lunti ang tubig ay walang alalahanin, ngunit kumukulubot dahil sa hangin. At ang karugtong naman, ang asul na bundok ay hindi tumatanda, ngunit pumuputi ang ulo dahil sa nyebe. Ginoong Li Xiang, ano sa tingin mo? Dahil ganoon, ako naman ang magbibigay ng hamon. Pakinggan ang unang taludtod. Sa tore ng ilog, pinagmamasdan ng agos. Ang tore sa ilog ay panghabang panahon. Ang agos ng ilog ay panghabang panahon. Ang karugtong, tingnan ang bukal ng tubig. Ang bukal ng tubig ay walang katapusan. Medyo mahina iyon pero para kay Ginoong Li Xiang, sa maikling panahon, na nakasagot siya, ay hindi na rin masama. Dahil hindi ka nasisiyahan, pakinggan mo ang aking karugtong, sa balon ng refleksyon ng buwan. Ang tanawin ng buwan ay 10,000 taon. Ang anino ng buwan ay 10,000 taon. Napakahusay, kumpara sa sagot ni Ginoong Li Xiang. Ito ay mas palido at wasto. Hindi nga nagkamali si Ginang Wang. Siya nga ang numero 1 dalubhasang babae sa Kyoto. Humahanga ako. Ngunit hindi ko alam kung si Ginoong Xiao Yuan ay mayroon pang mas magandang karugtong. Nagbigay ka ng isang hamon. Kailangan naming sumagot ng 3. Ang dami mong Saturday. Maglalaban pa ba tayo o hindi na? Mataba. Pakinggan ang hamon. Sa isla ng tubig at lupa, ang isla ay hintuan ng bangka. Ang bangka ay umaandar, ang isla ay hindi. Napakadali. Ang katuwang na linya. Ang pavilion ng puso ng langit. Sa pavilion ay may kalapiteng lumapag. Lilipad ang kalapati sa pavilion pero hindi pa ito lumilipad. Ginoong Li, mukhang dito sa Kyoto, ang titulong pinakamahusay na henyo ay tila isang hungkag na pangalan lamang. Hindi ka man lang umabot sa level ni Ginang Wang. Sa katunayan, Ginoong Li, tayo ay iisang koponan. Huwag kang magpadala sa kanyang pang-uudyok. Maraming salamat, Ginang Wang. Alam ko ang aking ginagawa. Pakinggan ang susunod na hamon. Ang tubig na may uod ay malabo. Ang tubig na may isda ay pangisdaan. Ang mga ilog at lawa ay napakalawak. Ginoong Li, sa pagkakataong ito, hihingi ka na naman ba ng tulong kay Ginang Wang? Tila si Ginoong Li ay naubusan na ng galing at talino. Kung hindi mo na kaya, sumuko ka na lang. Baka sakaling ituro ko pa sa iyo ang sagot. Hoy, matabang lalaki doon. Makinig kang mabuti. Makinig ng maigi, matabang lalaki. Ang katuwang na linya ay, sa ilalim ng kahoy ay ang ugat. Kahoy, at marami pang kahoy. Ang mga pino at cypress ay bumubuo ng madilim na kagubatan. At isa pa, magbibigay ako ng unang linya. Ang phoenix ay lumapag sa puno ng Formiana.
Sasagutin ko ang katuwang na linya. Ang mga perlas at hiyas ay perpektong nagkakaisa. Sadyang hindi ko akalain na ganito pala kagaling si Ginoong Xiao Yuan. Tungkol naman sa titulong pinakamahusay na henyo ng Kyoto, magbibigay ka ba ng hamon o hindi? Kung hindi, ituturing ko itong pagsuko mo. Bakit ang dami mong Saturday? Mukhang kampante masyado si Ginoong Xiao Yuan. Sige, pakinggan ang unang linya. Ako ay isang tao, nakasakay sa isang kakaibang kabayo. Humahawak ng mahabang busog. Isang sibat lang ay sapat na sa pakikipaglaban. Ang mga kwerdas ng kunjapi at biolin. Ang 8 dakilang hari. Ang mga hari ay nasa itaas. Paano niya nalaman ang linyang ito? Posible kayang siya rin ay alak na jade ng palasyo. Ito ang iyong unang linya. Alam mo ba kung ano ang eroplano? Lumilipad na manok. Isang lumilipad na manok. Ginoong Xiao Yuan, ibibigay mo ba ang katuwang na linya o hindi? Kung hindi, ipapalagay ko na talo ka na. Mukhang nagkataon lang ang lahat. Ikaw na hamak na tao. Nagpapanggap na kagalang-galang. Naghahanap ng marangyang damit. Pagdaok ng mga kamay ay agad na nagmamalaki. Ang 4 na maliliit na multo ng kadiliman. Ang mga multo ay nasa tabi-tabi lang. Mahal na hari, ang susunod kong hamon ay hindi madaling sabihin sa salita. Maaari ko bang hiramin ang 4 na kagamitan sa pagsulat? Ihanda ang 4 na kagamitan sa pagsulat. Ginoong Xiao Yuan, ano ang ibig sabihin nito? Matalino nga ang Prinsesa Yelo. Dahil ganyan, hindi ko na rin itatago ang aking galing. Ang unang linya ay dapat basahin bilang chang 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 chang. Hindi ko alam kung paano mo babasahin ang maikling ito. Paano basahin ang ikalawang linya? At ano ang kahulugan nito? Siya nga pala, ang linyang ito ay maaari ring basahin bilang chang 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 chang. Kung sasagutin ninyo ang ikalawang linya, kailangang gumamit ng parehong salita na may 2 pagbigkas. Dapat tumugma ang 2 paraan ng pagbasa sa kahulugan ng aming unang linya bago ito tanggapin. Tapos na ang oras. Maaari na bang ibigay ng delegasyon ng Beiyu ang sagot? May tanong ko lang, ano ba talaga ang sagot sa ikalawang linya? Ang sagot sa linyang ito ay 7 ring salitang anchang. Kung ang unang linya mo ay chang 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 chang, ang ikalawang linya naman ay chang 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 chang. At ganoon din sa kabaligtaran. Ganoon pala iyon. Ganoon pala iyon. Sadyang ganoon nga pala. Tanggap ko ang aking pagkatalo. Mga kawal, kunin ang nakakahiya at walang kwentang bagay na ito. Ikaladkad palabas. Sa madaling salita, ang dinastiyang Dasiya ang nanalo sa paligsahan ng tula. Prinsesa Yelo yan. Ang paligsahan sa matematika. Maaari na ba nating simulan? Ako ang napiling kalahok para sa paligsahan sa matematika na ito. Hindi ko akalain na bihasa rin si Ginoong Xiao Yuan sa matematika. Bukod sa tula at pagtugma, bahagya lang ang alam ko sa mga iyon. Ngunit pagdating sa matematika, maituturing na ito ang aking kasanayan. Simple lang ang panuntunan sa matematika. Kayong dalawa ay sabay na. Magbibigay ng tanong sa isa't isa. Ang oras ng pagsagot ay hanggang maubos ang isang insenso. Ang hindi makakasagot ang siyang talo. Sige, Ginoo, maaari ka nang magbigay ng tanong. Dahil naniniwala si Ginoong Xiao Yuan na mas magaling siya sa matematika, mabuting siya na ang maunang magtanong. Dahil ganoon ang gusto mo, magsimula muna tayo sa isang simpleng tanong. Ang pamilya ko ay medyo mahirap, at ang pamilya ni Prinsesa Yelo ay mas mayaman. Kaya balak ng prinsesa na magkawang gawa. Ngayong araw ay bibigyan mo ako ng 1 barya. Bukas ay bibigyan mo ako ng 2 barya. At itutuloy ang ganitong padron. Pagkalipas ng 100 araw, magkano lahat ang baryang naibigay sa akin ng prinsesa, Ginoong Xiao Yuan? Ito ay paligsahan sa matematika. Ang tanong na ibinigay mo ay matatawag bang tanong sa matematika? Sino ang nagsabi sa iyong hindi ito matematika? Sige, kung gayon, ayon sa sinabi mo, at sa iyong logika, pagkalipas ng 1,000 araw, magkano ang dapat kong ibigay sa iyo? 500,000 at 500 barya. Mahal na hari ng Dasiya, ang Ginoong Xiao Yuan na ito, ay nanggugulo lamang dito. Hinihiling ko na paalisin siya sa palasyo. Xiao Yuan, hindi mo ba ito ipapaliwanag? Dahil ang mahal na hari na ang nag-utos. Kung gayon, ako ay magbibigay ng paliwanag para kay Prinsesa Yelo. Sa katunayan, napakasimple lang ng paraan ng pagkalkula nito. 1 barya sa unang araw. Sa loob ng 100 araw ay 100 barya. Hindi niyo ba napansin na may sinusunod na batas o padron dito? Eksaktong 500,000 at 500. Mayroon pa bang katanungan ng prinsesa? Dahil hindi makasagot ang mga sugo ng Beiyu, at nasagot na ni Xiao Yuan ang katanungan, pati na ang pagpapaliwanag sa paraan ng paglutas nito. Sa paligsahang ito ng matematika, ang dinastiyang Dasiya ang panalo. Kuya, ang tagal nating pinagplanuhan ito. Matatalo lang ba tayo ng ganito? Hindi ako makapayag. Gusto ko siyang makatunggali muli, sa pangangabayo at pagpana, pero baka hindi siya pumayag. Mapapapayag ko siya. Ginoong Xiao, tila hindi pa rin tanggap ni Yelo yan ang pagkatalo. Nais kanyang hamanin muli. Ano sa tingin mo? Paumanhin. Wala na akong balak pang makipagpaligsahan. 1,000 ginto. Kapag natalo ako, ibibigay ko ang ginto sa iyo. Kailangan mo lang sumama sa akin, at tumira sa Beiyu sa loob ng 1 taon. Ang ganda ng pangarap mo. Sa kakarampot na 1,000 ginto, nais mo nang makuha si Ginoong Xiao. Bakit hindi mo na lang itaya ang sarili mo? Kapag natalo siya, sasama siya sa iyo. Kapag ikaw ang natalo, mananatili ka rito para maging asawa niya. Aking kapatid, tayo na. Kung nais mong maging asawa ko,
Hindi naman imposible iyon. Kayong mga taga Bayou, wala na ba kayong mga lalaki roon? Nananaginip ng gising, sadyang mapangakit ang ating Duke de An. Duke de An, naghihintay ang mahal na hari sa inyo sa hardin. Bigla akong ipinatawag ng mahal na hari, dahil ba ito sa paligsahan kanina, o dahil sa pagpapatayo ng kanal, ang inyong lingkod na si Xiao Yuan, nagbibigay pugay sa mahal na hari, at sa mahal na reyna. Narito ka na pala, malaki ang naitulong ni Duke de An sa paligsahan ngayong araw. Dahil po iyon sa gabay ng mahal na hari, nabalitaan kong si Duke de An ay mula sa Tokuken. Tungkol sa iyong nakaraan, wala ka na ba talagang maalala kahit kaunti, mahal na reyna? Hindi ko na po talaga maalala ang mga nangyari noon. Hindi mahanap ng mga lihim na bantay, ang anumang bakas ng iyong nakaraan. Hindi ka taga Dacia. Basta't mananatili kang tapat sa Dacia, maaari kong kalimutan ang iyong pinagmulan. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo mong pinanggalingan. Tunay ngang pambihira ang mahal na hari, ngunit ang aking pinagmulan ay medyo kakaiba. Baka walang maniwala kapag sinabi ko. Makinig muna tayo sa sasabihin mo. Hindi ko alam kung narinig na ito ng mahal na hari. Hindi ko alam kung ang mahal na hari ay nakarinig na tungkol sa paraiso. Paraiso? Saan iyon? Iyon ba ang tinatawag na paraiso sa labas ng mundo? Kung ayaw sabihin ng aking opisyal ang kanyang pinagmulan, hindi kita pipilitin. Basta't wala kang masamang balak laban sa Dacia. Sapat na iyon. Nagsasabi po ako ng totoo. Ang aking pinagmulan ay sadyang kakaiba. Kahit sabihin ko, hindi rin maniniwala ang mahal na hari. Kung gayon, pahintulutan niyo po akong magpaalam. Sa katunayan, balak ko sanang maghintay hanggang matapos ang paligsahan. Pagkatapos ay babalik na ako sa Ishikimura sa Tokuken. Doon ay may mga asawa ako, na naghihintay sa aking pagbabalik. Mahal na hari, baka gusto ninyong pakinggan. Marahil ay hindi nagsisinungaling ang Duke ng Dean. Galing nga ako sa paraiso sa labas ng mundo. Ngunit ngayon ay isa na akong tao ng dinastiyang Dacia. Dahil, ang paraiso sa labas ng mundo ay, wala na. Naglaho na. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, tuluyan ang naglaho ang paraiso sa labas ng mundo. Ayon sa kalkulasyon ng aking mga guro, upang mapanatili ang pagpaparami ng isang lahi, kailangan ng hindi bababa sa 1,000 tao. At ang relasyon ng 1,000 taong ito, ay dapat sapat ang layo sa isa't isa. Ang pagpaparami sa pagitan ng magkakamag-anak, anong ibig sabihin yun? Ayon sa paliwanag ng aking guro, ito ay kapag sa loob ng 3 henerasyon. Ang mga taong may iisang ninuno, ay hindi maaaring magsama. Kung hindi, ang mga batang isisilang, ay may higit sa 70% tsansa, na maging hindi malusog. Totoo ba ang bagay na ito? Sigurado po iyon. Sa huli, ang mga natitirang nakatatanda, ay kaming mga batang hindi pa nasa tamang edad, ay pinagsama-sama, alinman sa sirain ng mahiwagang harang. O ang paraiso ay tuluyang mawawasak. Kaya kayo, ilang tao ang nakatakas. Ako lang po ang tanging nakaligtas. Pagkalabas ko, malubha ang sugat ko at nawala ng malay. Kung hindi dahil sa tulong ng mga tao sa Ishikimura, marahil ay isa na akong ligaw na kaluluwa ngayon. Ngayong nakagawa ng malaking ambag ang Duke ng Dean. Paano ko kaya siya dapat gantimpalaan? Sa totoo lang, wala naman po akong masyadong gustong hingin. Kung maaari po sana, bigyan niyo na lang ako ng kaunting pera, panggastos ko sa paglalakbay. Sa ganoon, ako ay lubos na masisiyahan na. Kung ganoon, dito sa Kyoto, bibigyan kita ng isang mansyon. Sa ngayon, wala ka pang sariling tahanan dito, di ba? Tamang-tama, bibigyan kita ng isang palasyo ng Duke. Kapag napagod ka na sa pagliliwaliw, isama mo ang iyong mga asawa pabalik dito. Maraming salamat sa inyong kabutihan, mahal na hari. Mukhang si Erlang ay hindi naniniwala sa kanyang mga sinabi. Sa ngayon ay wala pang anumang ebidensya, kaya ang anumang sabihin niya ay hindi ko muna pinaniniwalaan. Ginoong Wuming, sandali lang po, may isa pa sana akong itatanong. Iyong mga ibang kayamanan na ibinigay ng mahal na hari kanina, saan ko po ba iyon pwedeng makuha? Iyon pala ang pakay mo. Huwag kang magmadali, Duke ng Dean. Pumunta ka lang sa ministry ng pananalapi. Sige po, maraming salamat, Ginoong Wuming. Samahan mo muna ako sa ministry ng pananalapi. Kukunin ko lang ang pabuya ng mahal na hari. Duke ng Dean, narito ang inyong gantimpala na 1,000 ginto. Pakisuri po, kahit ang gantimpala ng mahal na hari, ay nagawa nilang pakialaman. Hindi ito simpleng bagay. Kailangang sumangguni muna tayo sa Duke. Kuya Xiao Yuan, anong nangyari? Ginantimpalaan ako ng mahal na hari ng 1,000 ginto sa bulwagan. Pinuntahan ko para kunin, pero ang kinalabasan, ano? Ang ginto ay naging mga barya na lang. Sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? Puntahan natin si Ama. Ama, may nagnakaw sa gantimpala ng mahal na hari para kay Kuya Xiao Yuan. Ang ginto ay kinurakot at pinalitan ng mga barya. Ipinapatawag ka ng mahal na hari. 1,000 ginto lang ba ang ibinigay sa iyo? Nagbigay din ng mahal na hari ng isang mansyon. Pero ang gintong gantimpala, Duke mo, maaari kayang may nakasanayan ng kalakaran dito. Ama, bilisan mo at magsalita ka na. Bata pa ang ating dinastiya nang itatag ito. Dahil sa sunod-sunod na digmaan, paano magkakaroon ng kaban ng bayan ng ganoon karaming tunay na ginto at tila para ipanggantimpala? Ganoon pala iyon. Mali ang akala ko. Akala ko ay kapapasa ko pa lang ng serbisyo, ay may nanggigipit na sa akin. Noong kabataan ng mahal na hari, sumama siya sa dating hari para sakupin ang mundo, at puksain ang mga rebelding hari. Ang dating prinsipe, na kapatid ng mahal na hari, ay isa ring dakilang tao. Sayang nga lang at maagang binawi ang buhay. Pumanaw siya dahil sa sakit noong nakaraang taon. Humihina na rin ang katawan ng dating hari.
Kaya sa simula ng taong ito ay bumaba siya sa trono para sa karapat-dapat. Namatay sa sakit noong nakaraang taon. Bumaba sa trono sa simula ng taon. Ang takbo ng kwentong ito. Ano? Duke Mo, ang ating mahal na hari noon. Hindi ba siya ang prinsipe? Tama. Kung ganoon, kailan ba talaga ang dating prinsipe? Namatay sa sakit noong nakaraang taon. Duke Mo, wala akong alam sa kahit ano. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko iyan aaminin. Huwag kayong mag-alala, wala naman akong sinasabi. Kahit ipagsabi mo pa sa labas, hindi ko iyan aaminin. Ito po si Ginoong Xiao. Ako po si Xiao Yuan. Nagbibigay pugay sa duke ng KY. Hindi na kailangan ng labis na paggalang. Kuya Xiao Yuan. Duke, maaari po bang suriin ko ang inyong pauso? Sige, tuloy. Duke, madalas po ba kayong makaramdam ng panghihina, pagkahilo at sakit ng ulo, na may kasama pang pagduduwal at kawalan ng lakas? Lahat ng sintomas na iyan ay nararanasan ng aking ama. Duke, maaari po bang pakihubad ang inyong sapatos? Alam mo ba kung anong sakit ang mayroon ako? May ideya na po ako, ngunit hindi pa po tiyak ang sanhi sa ngayon. Ate, mayroon ba kayong mga karayom na pilak dito? Kailangan ko po ngayon. Mayroon. Narito ang mga karayom na pilak. Dugo. Maitim ang dugo. Baka Nolison siya. Nolison. Hindi naman. Tungkol sa sinasabi nyo, ito ay dahil sa kakulangan ng oxygen. Kaya ito naging kulay itim. Isa rin itong palatandaan ng kakulangan sa dugo ng katawan. Duke Mo, madalas ba kayong makaramdam ng pagkahilo? Kahit kaunting hilo o lagnat lang, ay hindi na kayo makabangon sa higaan. At mahirap itong gumaling. Inaantok tuwing tag-init, at laging walang sigla. At tuwing taglamig ang pinakamahirap. Hindi maayos ang paghinga, at hirap na hirap huminga. Eksaktong-eksakto. Ngayon ay masisiguro ko na. Ang sakit na nararamdaman ng duke ay anemia o kakulangan sa dugo. May lunas ba rito? Kailangan ng mahabang panahon ng pag-aalaga. Iwasan ng alak. Sa pang-araw-araw, maaari kayong kumain ng tengang daga, dugo at atay ng baboy. Maaari itong gawing sabaw, o kaya ay ilugaw. Bukod pa rito, mayroon pa akong ilang race 8 rito. Pakisulat nyo ang mga ito. Ate Chin, nabalitaan ko noon na mayroon pa kayong isang nakatatandang kapatid. Nandito na ako sa mansyon ng Chin. Nararapat lamang na bumati ako sa kanya. Kung hindi ay baka maging kawalan ito ng galang. Medyo espesyal ang kalagayan ng kapatid ko. Kadalasan ay hindi siya lumalabas para humarap sa bisita. Mayroon bang problema? Kay Kuya Chin. Alam mo naman, ang sakit ni Ate Ruyo noon ay nasa isip lang. Baka sakaling makatulong ako. Ang kuya ko, nahulog siya sa kabayo ilang taon na ang nakalilipas. At nadurog ang kanyang talampakan dahil sa tapak ng mailap na kabayo. Ganoon pala ang nangyari. Pakiusap, ate, pakisabi sa kanya, na si Xiao Yuan ay nagnanais na bumati. Sige. Itatanong ko sa kanya, kuya. Siya si Xiao Yuan. Ako si Xiao Yuan. Bumabati sa inyo, Kuya Chin. Pasensya na sa pag-abala. Sa inyong mansyon ngayong araw. Huwag kang mahiya. Mahirap kumilos ang katawan kong ito. Kaya hindi kita maasikaso ng maayos. Kuya Chin Yu. Si Xiao Qing pala iyan. Ginoong Xiao, ano ang iniisip nyo at tulala kayo riyan? Iniisip ko kung paano mapapagaling ang binti ni Kuya Chin. May kulang pa na kaunting gamit. Iba ang sitwasyon ni Kuya Chin Yu. Alam ko. Kuya Chin, maaari ko bang tingnan? Gusto mong tingnan? Sige. Kapag nakahanap na ako ng tamang materyales, hindi ko man maipapangako na babalik ito sa dati. Pero kahit papaano ay ang paglakad at pag-upo, ay siguradong hindi na magiging problema. Hindi ko alam kung anong materyales ang kailangan mo. Pangunahing kailangan ay materyales para sa paggawa ng talampakan. Maaaring gamitin ang bakal na pinatigas ng husto bilang balangkas, para makagawa ng artipisyal na binti. Talampakan lang ang nawala kay Kuya Chin. Maaari tayong gumawa ng isa para doon. May naiisip na akong paraan. Hayaan mong subukan ko pagbalik ko, kung talagang uubra ito. Xiao Yuan, huwag mo kaming lolokohin. Tio Chin, sigurado ka ba? Kaya mo bang patayuin muli si Chin Yu? Sa tingin ko ay walang magiging problema. Ang pangunahing isyu ngayon ay, ang mga gagamiting materyales. Iyon. Tio Chin. Ama, Tio Chin, kapatid na Xiao, anong nangyari sa aking ama? Nasa panganib ang kalagayan ni Tio Chin. Mayroon na talaga siyang aplastic anemia dahil sa biglang pag-aalala kanina. Hindi sapat ang daloy ng dugo sa kanyang puso. Anong gagawin natin ngayon? Kasalanan ko ang lahat. Kapatid na Xiao, pakiusap, pagalingin mo ang aking ama. Huwag mo nang intindihin ang binti ko. Basta't gumaling lang ang aking ama. Kahit maputulan pa ako ng isang binti, tatanggapin ko ng maluwag sa loob. Pangalawang hipag, ipatawag muna natin ang mga doktor ng palasyo. Kung hindi pa rin uubra, wala na akong ibang magagawa kundi gamitin ang huling paraan. Ihanda ang kabayo. Pumunta sa Taiyi Yuan. Ipatawag si Lilaw Taiyi. Xiao Qing, kailangan ko ng matapang na alak. Mas matapang, mas mabuti. At saka mga tubong goma. Pati na rin mga hollow needles. Alam ko kung kaninong bahay meron yan. Pupunta ako sa bahay ni Tio Joe para humingi. Amo, anong nangyari sa inyo? Ikaw na anak na walang utang na loob. Tita, walang kinalaman si Kuya Chin sa nangyaring ito. Ako ang hindi nakapansin agad. Sa kalusugan ni Tio Chin. Hindi iyan ang tinutukoy ko.
Ngayong may sakit ang iyong ama. Nagkakagulo na ang lahat sa loob ng mansyon ng Chin. Bilang panganay na anak ng pamilya Chin, bakit nandito ka pa rin? At nagpapakita ng ganyang kahinaan? Kapatid na Xiao, ang aking ama rito, habang wala pa ang doktor ng palasyo, ipinagkakatiwala ko muna sa iyo. Ginoong Xiao, kumusta na ang aking ama? Ang duke ng Kai ay parang upos na kandila. Wala na kaming magagawa para iligtas siya. Huwag muna kayong mawalan ng pag-asa. Maaari ko bang subukan? Xiao Yuan. Kailangan mong iligtas siya, Tio Chin. Sino ka ba? Ang duke ng Kai ay malapit na sa kamatayan. Anong kakayahan mayroon ka? Kaya mo bang bumuhay ng patay? Sining. Ako ang binatang si Xiao Yuan. Mula sa mga labi ng aking alagad na si Yang Dewei, ang Xiao Yuan na kanyang binabanggit. Ikaw nga ba iyon? Yang Dewei. Sino iyon? Ang aking alagad na si Yang Dewei, siya ang nagpasimula ng paraan ng psikolohikal na paggamot. Ayon sa kanya, nakuha niya ang inspirasyon mula sa iyo. Gayunpaman, ginamit mo ito, para ang kinin ang tagumpay, sa paggamot kay Prinsesa Ruyu. Ngayon naman ay sasabihin mong hindi mo siya kilala. Ang katawan ni Prinsesa Ruyu, ay palaging inaalagaan ni Xiao Yuan. Maaaring hindi ito alam ng iba, pero paano ko ito hindi malalaman? Ginoong Xiao, ang katawan ba ni Duo Duo, ay talagang gagaling pa. Huwag mo na akong lokohin, sabihin mo na lang ang totoo. Huwag kayong mag-alala, kapatid, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kumusta na ang aking kapatid na si Chin? Narito ka lang pala, matandang Li. Ang aking kapatid na si Chin, kumusta na siya? Ang duke ng Ji ay parang upos na kandila. Wala na akong magagawa pa. Subalit, sabi ng Ginoong Xiao na iyon, kaya niyang iligtas ang duke ng Ji. Mabuti pang puntahan mo na lang siya. Tio Zhou. Hintayin mo naman ako. Jing dito tayo. Bata, ano ang balak mong gawin dito? Si Tio Chin ay may anemia, kaya naman, nagkukulang ang supply ng dugo sa kanyang katawan. Ngayon, kailangan ko ng pagsasalin ng dugo. Paano isasalin? Kaya mo bang magdugtong ng dugo para bawiin ang buhay? Ang mahal na hari ay narito na. Minamahal kong Xiao. Sa pagkakaalam ko, ang pagdugtong ng dugo para sa buhay ay hindi kailangan galing sa kamag-anak, di ba? Tama ba ako? Mahal na hari, hindi po ako marunong ng sining ng pagdugtong ng dugo, bata. Lakas ng loob mong paglaruan. Ang matandang ito, General Zhou. Tungkol sa pagdugtong ng dugo, bago ito, hindi ko pa ito kailanman narinig. Ang pagsasalin ng dugo ay isa lamang, paraan ng paggamot sa may sakit. Hindi ako marunong magdugtong ng dugo. Ikaw lang ang paulit-ulit na nagsasabi niyan. Niyaw. Pangalawang Kuya Chin. Kapatid, maaari ba kayong magtiwala sa akin? Hindi nakakamatay ang pagsasalin ng dugo. Syempre. Kapatid na Xiao, gawin mo ang nararapat. Gamitin muna ang dugo ko. Xiao Yuan. Bakit kailangang humantong sa ganito? Tama ang sinabi ng mahal na hari kanina. Hindi kailangang kamag-anak para sa pagsasali ng dugo. Basta't magkapareho ang uri ng dugo, maaari na ito. At ang direktang pagsasali ng dugo, ay talagang walang panganib. Isa kang pambihirang tao. Bata. Talagang pinahanga mo, ang matandang ito. Huwag mag-alala, may resulta na. Ang uri ng dugo ko at ni kapatid, ay parehong pwede. Kuya Xiao, paanong nangyari iyon? Ako ang kanyang ama, ang panganay na anak, ang dugo namin ng aking ama. Paanong mangyayaring magkaiba? Kuya Chin, hindi ito, isang imposibleng bagay. Maaaring namanan ninyo, ang uri ng dugo ni Tio Chin. O maaari ring namanan ninyo, ang uri ng dugo ni Ginang Chin. O baka nga naghalo pa, ang kanilang mga dugo, at naging panibagong uri. Kuya, inay, ito ang pinakamabuting paraan. Kaya naman sa bagay na ito, hayaan ninyong ang inyong anak ang gumawa. Hindi maaari. Hindi ba't sinabi ni Ginoong Xiao Yuan, walang panganib sa pagsasali ng dugo? Ano kaya? Hindi ko alam kung maaari bang gamitin ang mga utusan o mga katulong sa mansyon ng Chin. Tama. Dahil naisip nyo na rin lang, sana'y sinabi nyo na agad. Kuya Xiao Yuan, Ginoong Xiao Yuan, ano ang ginagawa mo? Huwag kayong mag-alala, Ginang Chin. Hindi ba't sinabi ko na, walang panganib sa pagsasali ng dugo, kaysa hayaan ko kayong mangamba. Mabuti pang ako na lang ang gumawa. Ginoong Xiao Yuan, napakalaki ng utang na loob namin. Ang pamilya Chin, ay hindi ito malilimutan. Ginang Chin, bilis, tulungan nyo siyang tumayo. Paano ko matatanggap ang ganitong pagpupugay? Iya, napakahusay mo. Mahal na hari, hindi ko alam ang sinasabi ninyong pagsasali ng dugo na nakakamatay. Ngunit sa aking pagkakaalam, ang pagsasali ng dugo ay isang paraan ng paggamot sa may sakit. Hindi ito kung anong milagro o mahika. Pakiusap, hayaan ang punong doktor na suriin muli si Tio.